Isang babae na nakasuot ng puting medikal na damit ay naglalakad sa ulan na walang pagmamadali na may mga mata ng diskriminasyon ng lahat dahil sa pag-aakala na siya ay kumikilos ng kakaiba bilang isang babae. Sa sandaling ito, isang lalaki ang sumigaw ng may galit na nagsasabing nagwala ang may sakit sa utak at pumatay. Siya ay itinuturing na traidor ng punong maharlika at nais siyang tanggalin. Lalong nagpaiba ang isip nito nang ipinahayag ni Yip Ping-an ang kanyang sarili bilang general. Sinabi niya na ang may sakit sa utak ay nagkailusyon at ipinahayag ang kanyang sarili bilang isang nasa ilalim ng 5 general na lumalaban sa FUAN, kaya hindi siya traidor. Pagkatapos ay tinanggap niya ang sarili bilang isang psikolohikal na manggagamot na dalubhasa sa paggamot ng mga psikolohikal na sakit. Gayunpaman, si Lejun ay hindi nag-alala at agad na tinaga ng espada ang may sakit sa utak hanggang mamatay, maging ang payong ni Yip Ping-an ay nahati sa gitna. Itinala ni Yip Ping-an ang record ng medisina ng may sakit sa utak. Ngunit sa labas ay may ilang taong nagmura at gustong paalisin siya dahil sa pag-aakala na may nagdala ng kaguluhan ngayon at iyon ay si Nguyenra. Siyempre, hindi nagpaapi si Yip Ping-an. Kinuha niya ang isang sulo na nagpaapoy dito ng malakas at sinabing maaari niyang magkatotoo ang kanilang bangungot. Dahil dito, ang mga taong ito ay natakot at tumakas ng nagkakagulo. Ngunit ang aksyon na ito ay umakit ng atensyon ni Yuan Shaocheng. Inisip niya na ang gumagamit ng pangkukulam na gumagamot ng sakit sa pamamagitan ng panaginip ay nararapat na masunog kahit na siya ay mamatay. Ang taong may sumpa ay namuhay bilang isang alipin sa kabisera. Mula pa noong sinaunang panahon, sila ay dinadala sa arena upang magpatayan para maging libangan ng mga mayayaman. Ang nanonood ng laban ay ang komisyoner na si Zheng Yuan, ngunit kumakalat ang balita na mayroon siyang kakaibang sakit kamakailan. Kaya, inutusan niya ang kanyang dalagang lingkod na si Xin Er na imbitahan si Yip Ping-an sa kanyang mansyon, ngunit hindi siya pumunta. Gayunpaman, nang makita ang mabigat na supot ng pera, nag-isip si Ping-an at pumayag na pumunta sa mansyon. Nagreklamo siya na hindi siya nakatulog ng mahimbing sa loob ng kalahating buwan, at kahit na nag-imbita siya ng mga sikat na doktor sa buong lungsod, wala silang nagawa kaya inimbitahan niya si Yip Ping-an. Hindi nagmadali si Yip Ping-an na magsimulang mag-examine dahil hindi siya nag-check ng pulso tulad ng ibang sikat na doktor. Malumanay niyang pinatay ang lahat ng ilaw sa silid at pagkatapos ay ginamit ang kampana na laging dala niya upang hipnotismohin si Zheng Yuan. Naalala ni Zheng Yuan ang mga imahe sa nakaraan at nang bumalik ang kanyang isip, nahulaan na ni Yip Ping-an na ang sakit sa pag-iisip nito ay nagmumula sa takot. Sa mga imaheng iyon ay mayroong isang babae na tumutugtog ng gitara habang umiiyak at mayroon ding isang liham na nagpaingat sa kanya. Dahil alam na magiging mapanganib kung sasabihin niya, sinabi lamang ni Ping-an na ang eksena ng panaginip ay nagpapahiwatig ng inggit kaya hindi niya makita ng malinaw ang nilalaman ng liham upang maiwasan ang kamatayan. Sa kabilang banda, pumunta si Yuan Shaocheng sa bahay libingan upang hanapin si Du Liang at makipagpalitan sa kanya. Gusto niyang kunin ang sugalan ng gitae at pumayag na bigyan siya ng 4 na bahagi ng kita. Ngunit hindi man lang pinakinggan ni Du Liang ang sinabi niya at ininsulto pa siya dahil sa mababa niyang pinagmulan at walang karapatang makipag-usap sa kanya. Hating gabi, isang lalaking nakaitim ang sumugod at gustong kunin ang buhay ni Yip Ping-an. Mabilis niyang hinarangan ang lalaki sa paa at pagkatapos ay tumakas. Alam niyang si Zheng Yuan ang nag-utos sa kanila na pumunta rito upang patayin siya, kaya bilihim siyang nagtungo sa mansyon ni Zheng upang mag-imbestiga. Ngunit ang taong nakita niya sa silid ay pinatay na at mayroong isang piraso ng panyo na may dugo sa sahig. Sa sandaling iyon, ang katiwala ay tumakbo papasok at nakita siyang may hawak na kutsilyo, kaya inakala nitong siya ang pumatay at agad na sumigaw. Kahit na siya ang suspect sa pinangyarihan, inisip ni Gwen Wu na ang sandata na hawak niya ay hindi tugma sa sugat sa leg ni Zheng Yuan. Si Shaocheng at si Gwen Wu ay dumating para magtanong. Nagmadali siyang ipaliwanag ang nangyari kagabi. Ngunit pinilit lamang siya ni Shaocheng na pumirma sa kasulatan ng pag-amin na nagpagalit kay Ping-an at tinawag silang mga baluktot na opisyal na nagkukunwari lamang na nagtatanong upang mabilis siyang maparatangan. Inamin ni Ping-an ang pagkakakilanlan ni Shaocheng bilang isang taong may sumparin, ngunit nakakuha ng posisyon dahil sa kanyang mga tagumpay sa militar. Inamin niya na ginamit niya ang pangkukulam upang hipnotismohin si Zheng Yuan na saksakin ang sarili niyang liig gamit ang espada. Ngunit ang pinagtutuunan ng pansin ni Shaocheng ay ang kanyang pag-amin. Ang mga salitang ito ay kumalat sa labas at napabalita na siya ay isang mananayaw na gumamit ng pangkukulam upang pumatay at umabot pa ito sa kaalaman ng emperador. Agad na ipinatawag ng emperador si Yip Ping-an upang personal na tanungin. Inamin niyang nakita niya ang taong nagpatakot kay Zheng Yuan sa panaginip na maaaring siya ang pumatay. Nakiusap siya sa emperador na bigyan siya ng pagkakataong mag-imbestiga upang maibalik ang kanyang kalinisan. Naglakas loob pa si Ping-an na humingi ng masarap na alak mula sa emperador upang isagawa ang dream reading. Hinipnotismo niya si Shaocheng at inilantad ang takot nito sa apoy dahil ang kanyang mga magulang ay namatay sa sunog at pagkatapos nito ay kinailangan pa niyang sumampa sa arena para maging libangan ng iba. Sinabi niya na nakita niya si Shaocheng na may malaking puot sa kapangyarihan, ngunit sinabi lamang niya ito sa kanya at sinabi sa emperador na nagtatago siya ng sama ng loob dahil sa pag-ibig. Wala nang nagawa si Yuan Shaocheng kundi ang mapait na umamin na nagpaalangan sa emperador tungkol sa kakayahan ni Yip Ping-an. Gayunpaman, labis
Labis na interesado ang emperador sa kanya, kaya binigyan niya si Ping An ng isang araw upang malaman ang katotohanan, kung hindi ay mamamatay siya. Pagkalabas ng palasyo, agad siyang tinanong ni Xiao Cheng kung paano niya nalaman na takot siya sa apoy. Sinabi ni Ping An na nakita niya ang peklat mula sa paso sa kanyang kamay sa panaginip. Dahil nagmamadali ang oras, pinilit ni Ping An si Xiao Cheng na pumunta sa mansyon ni Zheng Yuan upang suriin ang pinangyarihan. Batay sa testimonya ng katiwala, napagtanto niya na ang oras ng pagpatay ng salarin at ang oras ng pagdating niya ay magkaiba. Maliban sa kanya, 2 tao ang umalis sa mansyon kagabi. Ang isa ay ang bodyguard na si Xiao Kuan na namatay sa labas ng bayan at ang isa ay ang dalagang lingkod na si Xin Er na hindi alam kung nasaan. Pagsapit ng gabi, si Xin Er ay pumasok sa silid at naglagay ng espadang malapit sa liig ni Ping An. Ngunit pagkaraan ng ilang segundo, nagpasalamat siya sa kanya. Lumalabas na ang lahat ay nasa loob ng plano ni Ping An. Si Xin Er, na ang tunay na pangalan ay Luxindan, ay nagpanggap na isang dalagang lingkod sa mansyon ni Zheng Yuan. Natuklasan niyang sumusulat ito ng lihim na sulat na naglalantad sa pandaraya ni Dulay ang kaya palihim niyang sinabi kay Dulay ang upang magkaroon ng alitan ang dalawa. Pagkatapos ay binigyan ni Xindan si Zheng Yuan ng gamot na nagdulot sa kanya ng insomnia at inayos na pumunta si Ping An upang gamutin siya. Nakita ito ni Duliang at nag-isip ng paraan upang patayin si Zheng Yuan at isisi ang lahat kay Ping An. Ngunit hindi niya inasahan na ipinadala ni Zheng Yuan ang lihim na sulat na iyon sa kanyang kaibigan, si Zheng Xuan, at dinala ito kay Xiao Cheng. Nakalulungkot, nagtiwala siya sa maling tao dahil pinatay ni Xiao Cheng si Zheng Xuan para manahimik dahil sa sarili niyang interes. Nahulaan din ni Ping An na ang taong lihim na nakipagkita kay Zheng Xuan ay si Xiao Cheng, ngunit sa kasalukuyan ay mayroon pa siyang kailangang gawin at iyon ay ang imbestigahan ang smelting furnace ni Dulayang. Nilustay niya ang pera ng korte, tiyak na may tatak kaya kailangang tunawin muli upang magamit. Gayunpaman, sa kabilang banda, pagkatapos patayin si Zheng Xuan, dinala ni Xiao Cheng ang sulat ng pagsumbong kay Duliang, sinunog ang sulat at nagpahayag ng katapatan sa panig nito. Ang kailangan niya ay ang sugalan na hawak ng kanyang inampong anak na si Qi Junshan. Upang pagtakpan pa ang kanyang mga aksyon, iminungkahi ni Xiao Cheng na patayin si Ping An upang bungutin ang damo hanggang sa ugat. Pagkaalis ni Xiao Cheng, ay may dumating na nagulat kay Duliang na nakita nilang pinatay niya si Zheng Xuan. Kaya, nag-utos si Dulay ang na magpadala ng mga tao sa Anxin Lodge ni Ping An upang manggulo na gustong pigilan siyang pumunta sa kabisera. Ang bagay na ito ay umabot din sa kaalaman ni Wuxian Er, isang malapit sa emperador. Nag-utos siya ng isang tao na sabihin kay Haiping, ang ministro ng opisyal ng kagawaran, upang ayusin niya ito. Pagdating ni Haiping upang sugpuin ang kaguluhan, si Gui ay galit na sumugod na gustong saksakin siya ng matulis na kahoy dahil inakala niyang ginamitan siya ni Iping An ng pangkukulam. Naalala niyang nakilala niya ang taong ito, kaya ginamit niya ang mga salita upang manipulahin ang psikolohiya at nahulog sa bitag si Gui. Sinamantala ang pagkatao nito na hinahamak ng mundo, pinayuhan niya itong maging isang mabuting tao at huwag maligaw ng landas dahil sa mga paghihirap. Ang mga salitang ito ay nakaantig sa puso niya, agad na binitawan siya ni Gui at naupo sa sahig at umiyak. Nasaksihan ni Haiping na nagawa niyang makuha ang puso ng mga tao sa pamamagitan lamang ng mga salita, kaya lubos siyang humanga at nagkaroon ng ibang pagtingin sa kanya. Gayunpaman, mayroon pa ring nais patayin si Ping An at ito ay si Xia Sheng, ngunit inisip ni Xiao Cheng na kahit nabubuhay siya, hindi niya mapapatunayan ang kanyang sarili na inosente. Pagkatapos ng investigasyon, napagtanto ni Ping An na ang oras mula nang dumating siya sa silid ni Zheng Yuan, sadyang nagulat ng huli ng kalahating oras ang tagapagbantay, kaya mayroon siyang alibi. Sa sapat na ebidensya, nagmadali si Ping An na tumakbo sa kabisera upang makipagkita sa emperador, ngunit naisip ng emperador na ang mga ito ay hindi sapat upang paratangan ang opisyal. Mabilis na nagpahayag ng katapatan si Ping An sa emperador, na ayon sa kanyang kagustuhan kaya siya ay pinatawad sa parusang kamatayan. Sa simula pa lang alam niya na ang lihim na sulat na ito ay hindi sapat upang paratangan si Dulayang, ngunit ang pinuntirya niya ay ang pagtitiwala ng emperador. Sa huli, magsisimula siyang maghinala sa kagawaran ng hustisya upang maghinala ang emperador kay Dulayang. Tunay nang natagpuan ng kagawaran ng hustisya ang smelting furnace ng pilak, ngunit naipuslit na ni Dulayang ang inimpok na pilak sa ibang lugar. Pagsapit ng gabi, hindi sinasadyang nakita ni Ping An Xinchang, isang mang-aawit na inaapi sa kalye kaya tinulungan niya ito. Ngunit pagkaraan ng ilang sandali, humarap siya sa kanya at alam niyang ito ay isang bitag na inihanda para sa kanya. Xinchang ay may galit kay Zheng Yuan, binalak niyang patayin ito, ngunit naunahan siya ng iba. Kaya, naghanap Xinchang kay Ping An at gustong makipagtulungan sa kanya at sinabing maaari siyang makakuha ng maraming lihim na impormasyon ng korte para sa kanya dahil siya ay nasa Gilu-Dilu ay ang pangalan ng bahay aliwan sa konteksto. Kaya pumayag si Ping An sa kasunduan. Ang mga tropang naghahatid ng probisyon ay pauwi na sa kabisera nang biglang nawala ang mga probisyon habang dumadaan sila sa distrito ng Tongsuan. Narinig nila ang mga bata sa lugar na ito na kumakanta ng isang kakaibang awiting pambayan tungkol sa isang kaso ng opisyal ng hukuman na nangyari mga 10 taon na ang nakalipas. Naalala ni Xiao Cheng na nagkaroon ng isang masakar dito at ang pinuno ay ang inspektor ng korte na si Yuqian at pagkatapos nito, ang buong pamilya nito ay pinatay.
Gayunpaman, pagkatapos nito, napabalita sa mga tao na siya ay naging isang demonyo na pumipilit sa mga kaluluwa ng mga babae na sinunog niya hanggang mamatay na magpalibot-libot sa bundok upang manakit ng tao. Nang dumaan ang mga tropang naghahatid sa bundok sa hating gabi, sila ay tinakot ng isang multo at nawalan ng malay. Paggising nila, nawala ang lahat ng probisyon at ang sasakyang naghahatid. Inisip ni Legion na imposible na mailayo ang mga probisyon sa isang gabi, kaya nagpadala siya ng mga tao upang hanapin ang bakas ng gulong. Gayunpaman, naramdaman ni Xiao Cheng na may kakaiba dahil napakababaw ng mga bakas ng gulong na parabang sadyang iniwan ito para makita nila. Dinala ni Ping An si Chang upang makilala ang grupo at ikinuwento niya kung paano sila nagkaroon ng pagkakataong bumuo ng isang grupo ng 3 babae. Dahil silang 3 ay konektado sa kaso ng opisyal ng hukuman, nagplano silang magkasama upang maghintay ng tamang oras para pabagsakin sina Zheng Yuan at Du Liang. Ang pagkawala ng mga probisyon ay inayos din ni Ping An na lumikha ng karakter ng babaeng multo upang mawalan ng malay ang mga ito at nakawin ang mga probisyon at ang sasakyang naghahatid. Sa kabilang banda, natuklasan din ni Xiao Cheng ang pamamaraang ito at nahulaan na ang mga probisyon ay nakatago sa ilalim ng ilog. Nang pinahukay niya ang mga sundalo sa ilog, tanging isang tumpok ng reflektibong burak ang nahanap nila. Nagalit sila John at sinaway si Xiao Cheng sa pag-aaksaya ng kanyang oras at pagkatapos ay mabilis na dinala ang kanyang mga tropa sa bundok upang hanapin. Ang lahat ay nasa plano ni Ping An. Sinadya niyang hayaan si Xiao Cheng na hulaan na ang mga probisyon ay nasa ilalim ng ilog upang madaling malihis ang atensyon. Bigla, dumating si Buxian sa klinika upang hanapin si Ping An na nagsabing gusto niyang magpatingin dahil sa kuryosidad na makita ang kanyang talento. Binuhusan niya ito ng isang tasa ng alak na may gamot upang mapawi ang kanyang pagkabalisa. Ang dahilan ng pagdating ni Buxian ay upang dalhin ang salita ng emperador upang ipaalam ang pagtatalaga kay Ping An bilang pinuno ng Heart Bureau upang lutasin ang kaso ng probisyon. Kaya, nagpunta siya upang hanapin si Xiao Cheng na nagsasabing mayroon siyang palatandaan sa black market na ang isang grupo ng mga mason ay pumasok sa bundok at hindi pa nakakalabas. Ngunit nagpilit pa rin si Xiao Cheng na manatili sa pampang ng ilog at hayaan ang iba na pumasok sa bundok upang maghanap na nagpaliban sa plano ng paglilipat ng mga probisyon. Gayunpaman, hindi nag-alala si Ping An, alam niyang may galit si Qi Junshan kay Xiao Cheng. Kung gagawin nilang maghinala si Qi Junshan na lihim na kinuha ni Xiao Cheng ang mga probisyon, mag-aaway sila. Siyempre, nahulog si Qi Junshan sa bitag at nagpadala ng mga tao upang sirain ang sugalan ng itay. Habang abala si Xiao Cheng sa pagiging tagapayo sa pag-ibig ni Gwen Wu dahil umibig ito kay Tai Lian, may dumating na nagulat na nasira ang sugalan. Agad na tumakbo si Xiao Cheng pabalik upang ayusin ito, ngunit hinarang siya sa daan ng mga tauhan ni Du Liang. Siya ay dinala upang tanungin kung siya ba ang nagnakaw ng mga probisyon. Sinaksak niya sa tiyan si Xiao Cheng gamit ang isang kutsilyo at nagbanta na kung hindi siya magsasabi sa loob ng isang oras, maubusan siya ng dugo at mamamatay. Sa sugalan ng itay, nakita ni Qi Junshan ang isang bar ng probisyon, lalo siyang naghinala kay Xiao Cheng. Sinabi niya na mayroon siyang palatandaan tungkol sa mga probisyon, kaya may nag-aalala na naghahanap ng paraan upang sirain ang pagtitinginan nila ni Du Liang. Humingi si Xiao Cheng ng 5 araw upang mahanap ang mga probisyon at sa oras na iyon, kung umangat sa posisyon si Du Liang bilang ministro, tutulungan niya siya. Nang pinakawalan si Xiao Cheng pauwi, siya ay punong-puno ng sugat, ngunit nagsabi pa rin na may araw na babayaran niya ang lahat kay Du Liang. Hindi sang-ayon si Baisen sa patuloy na pagpapahamak ni Xiao Cheng sa sarili sa ganitong paraan dahil maaari itong makaapekto sa kanyang asawa na si Xia Sheng. Nang malaman ito, hindi nangahas si Ping An na mangahas, kaya gigipan samantala niyang itinigil ang paglilipat ng mga probisyon. Hating gabi, hindi siya makatulog, kaya ikinuwento ni Dan Xin ang tungkol sa kanyang ina at umiyak siya sa sakit dahil naaalala niya ang panahon na kasama pa niya ang kanyang ina. Kinabukasan, nagpadala si Xiao Cheng ng mga tao upang arestuhin si Chang at pagkatapos ay dumiretso kay Ping An. Nahulaan niya na si Chang ang nagpakalat ng balita kay Qi Junshan at na siya ay nakipagsabuatan kay Ping An. Tinanong ni Xiao Cheng kung alam niya ang tungkol sa kaso ng opisyal ng hukuman sa distrito ng Tongsuan. Ngunit kalmadong sumagot si Ping An na iyon ang kaso kung saan pinatay ni Yukian ang mga babae at ninakaw ang pera ng distrito. Ang masamang reputasyon ay alam ng lahat. Idinagdag ni Xiao Cheng na parehong sina Zheng Yuan at Du Liang ay mula sa distrito ng Tongsuan. Kung sila ay nakipagsabuatan kay Yukian, ngunit nakatakas sa parusa. Kung gayon ang mga biktima sa kasong iyon ay marahil naghahanap ng paraan upang maghiganti na nagpapahiwatig na si Ping An ay isa sa kanila. Ipinakita lamang ni Ping An kay Xiao Cheng na ang mga probisyon ay nakatago pa rin sa ilalim ng ilog na may mga mika na bato at basura sa itaas upang maiwasan ang atensyon. Siya mismo ang nagbigay ng pagkakataon kay Xiao Cheng. Gusto niyang makipagtulungan ito sa kanya at itago si Du Liang. Kung makikipagtulungan si Xiao Cheng, gusto niyang itago ang mga probisyon sa manggaw nang walang nakakaalam. Si Le Jun ay nalinlang at naghanap sa bundok, ngunit tanging mga bato lamang ang nakuha. Nagsimula siyang maghinala na ang mga probisyon ay talagang nakatago sa ilalim ng ilog. Sa sandaling ito, naipadala na ni Xiao Cheng ang mga probisyon sa manggaw at inutusan ang pinuno ng lambak na bantayan ito ng maigi. Pinayuhan siya
siya ng pinuno ng lambak na huwag makipagsapalaran ng ganito. Sapat na ang ihandog ang mga probisyon na ito sa korte upang magawa niya ang kanyang mga nagawa. Ngunit naaalala ni Xiao Cheng noong bata pa siya, dahil sa matinding gutom, kinuha niya at kinain ang mga paninda ng opisyal, at bilang resulta, ikinulong siya ng opisyal, at pinalaya lamang siya ng lumuhod ang kanyang ama upang humingi ng tawad. Ang kanyang ama ay nakipagsapalaran sa pakikipaglaban para sa kapakanan ng dalawang kapatid, na nagresulta sa kanyang malubhang pinsala at kamatayan, at pagkatapos nito, namatay din ang kanyang ina dahil sa malubhang sakit. Nang masunog ang kanyang mga magulang, umiyak si Xiao Cheng at nagmakaawa, ngunit walang tumulong sa kanya. Nagresulta pa ito ng pagkapaso niya na nagdulot ng trauma hanggang ngayon. Ang mga tao sa Manggao ay palaging hinahamak na parang damo, at gaano man karaming buhay ang namatay sa kanilang paanan, tiningnan lang sila ng mga makapangyarihan na parang mga daga sa imburnal. Nanumpa si Xiao Cheng na darating ang araw na papanginginigin niya sa takot ang mga opisyal na iyon. Mula pa noong una, alam na ni Ping An na nag-imbestiga si Xiao Cheng, kaya iinutusan niya si Chang na magpanggap na hinuli upang akitin si Xiao Cheng na makipagkita sa kanya. Gayunpaman, si Du Liang ay sumusunod pa rin sa mga patakaran ng korte, kaya upang maalis siya, kailangang makipag-ugnayan kay Uxian-er. Sa pamamagitan ng mga salita ni Chang, nalaman niyang nakikipag-date si Uxian-er kay Qi Junshan. Kaya, sadyang tumakbo si Ping An sa Wan Goxiang at sinabi sa kanya na natuklasan niya na ninakaw ni Du Liang ang mga probisyon, ngunit hindi naniniwala ang emperador. Kahit na hindi pumayag si Uxian-er na tumulong, nagsuggest pa rin siya kay Ping An na hanapin si Hai Ping. Pagkatapos ay inutusan din niya si Ping An na pumunta sa mansyon ni Hai Ping at sabihin sa kanya na gustong-gusto ni Xian-er ang perlas na pulbos na ginagamit nito, kaya gusto niyang bigyan pa siya. Nang gabing iyon, muling napanaginipan ni Ping An ang sunog noong nakaraang taon. Nang magising siya sa panaginip, nakita niya ang likod ni Dan Xin na may marka ng paso mula sa sunog. Mabilis na tumalikod si Ping An at nagpanggap na natutulog. Walang kamalay-malay na tinanong ni Dan Xin kung anong letra ang gusto niyang bordahin sa bag na ireregalo niya. Sinabi ni Ping An na gusto niyang bordahin ang letrang Y upang hindi maghinala si Dan Xin. Nang dumating siya sa mansyon ni Hai Ping, may idinaraos na seremonya ng pagsamba doon. Ipinaliwanag ni Hai Ping na mayroon siyang nakababatang kapatid na babae na nagangalang Haiyan na laging tahimik at hindi nakikipag-ugnayan sa sinuman. Gayunpaman, may talento siyang magpinta at ang kakayahang matandaan ang isang bagay pagkatapos niya itong basahin ng isang beses. Ilang taon na ang nakalipas, nagkaroon ng sunog na nagpabago sa ugali ni Haiyan at naging kakaiba, kaya nag-imbita sila ng salamangkero upang magpalabas ng masamang espiritu. Nag-alok si Ping An na makipagkita kay Haiyan na nakakulong sa silid buong araw dahil inakala ng salamangkero na kung bubuksan ang pinto, makakatakas ang masamang espiritu. Dahil bawal siyang gumamit ng panulat, nagtago si Haiyan ng maraming uling para magpinta. Nagdala agad si Ping An ng iba't ibang kulay ng tinta upang hikayatin si Haiyan na magpinta kasama niya. Sa sandaling ito, biglang sumugod ang matandang babae at sinaway si Ping An dahil sa paggamit ng pangkukulam kay Haiyan. Gayunpaman, kusa na siyang nagsalita na nagsasabing ang tinta sa kamay ni Ping An ay ibinigay ng kanyang ina, na labis na nagpasaya sa matandang babae at nagbago ang kanyang saloobin at naging magalang kay Ping An. Sinabi niya na si Haiyan ay may problema sa pag-iisip, kaya ang kailangan lang ay maging mas malapit kay Haiyan at hayaan siyang magpinta at bubuti ang lahat. Dahil sa tagumpay na ito, sinabi ni Ping An kay Hai Ping ang tungkol sa pagnanakaw ni Du Liang, ngunit hindi siya maaaring lumabas ng direkta. Kaya humingi siya ng tulong kay Hai Ping at pagkatapos ay inirekomenda niya si Yuan Xiao Cheng sa kanya. Pag-uwi niya, nalaman niyang ang kanyang tiyahin ay kinuha ni Du Liang at ang layunin niya ay si Ping An lamang. Kagyat, pagkaraan ng ilang segundo, inanyayahan siya ng kanyang mga tauhan sa mansyon upang dumalo sa isang salu-salo at tanging ang magagawa niya ay utusan si Dan Xin na ipaalam kay Xiao Cheng. Sa sandaling ito, nasa mansyon siya ni Duke Hai na nagpapahayag ng kanyang pagnanais na pumanig kay Hai Ping at ang malaking handog na gusto niyang ibigay upang ipakita ang kanyang sinseridad ay ang mga probisyon. Nang marinig ang balita tungkol kay Ping An, nagpadala siya ng tao upang ipaalam kay Hai Ping, kaya dinala nito ang kanyang mga tropa ng diretso sa mansyon ni Du Liang upang hanapin siya. Sa labas, naghanda si Du Liang ng isang marangyang piging para kay Ping An, ngunit nagpapahiwatig na maaari niya siyang patayin anumang oras. Sa sandaling ito, dumating si Hai Ping kasama ang kanyang mga tauhan at sinabing gusto niyang imbitahan si Ping An sa kanyang mansyon para sa isang pagsusuri, kaya wala nang nagawa si Du Liang kundi hayaan siyang umalis. Kahit na nakalabas na si Ping An ng ligtas sa mansyon, ang kanyang tiyahin ay nakakulong pa rin. Tiniyak ni Hai Ping kay Du Liang na dahil may koneksyon siya kay Ping An, tiyak na hindi niya sasaktan ang tiyahin nito. Dahil lumipas na ang curfew, iminungkahi ni Hai Ping na manatili si Ping An ng magdamag upang maiwasan ang pag-atake ni Du Liang at hindi siya tumanggi. Kinabukasan, dinala ni Haiyan ang mga pinta kay Ping An upang tingnan. Napansin niya ang isang pinta na may babaeng may tatak na bulaklak na may 7 talulot sa kanyang kamay, kaya nais niyang tanungin si Haiyan tungkol sa kinaroroonan ng taong ito. Sa sandaling ito, pumasok si Hai Ping at pinutol ang usapan. Mula pa noong simula, naghinala siya na si Ping An ay konektado sa kaso ng opisyal ng hukuman, kaya inutusan niya si Haiyan na magpinta ng karagdagang marka upang subukan siya. Dahil dito, naalala ni Ping An ang kanyang mga alaala noong bata pa siya, nang siya ay nasa distrito ng Tongsuan. Palagi siyang nagbabasa ng mga masasamang aklat na maaari
maaaring kumontrol sa isip ng iba sa pagnanais na maging isang manggagamot na gumagamot ng sakit sa pag-iisip. Ngunit mariing tumutol ang kanyang ina na sundan niya ang landas na ito at itinapon ang lahat ng kanyang mga aklat ng pangkukulam dahil natatakot siyang kung masyadong ipapakita ni Ping An na matalino siya, magdudulot ito ng panganib. Gayunpaman, dahil bata pa siya, naloko siya ni Duli Ang at Zheng Yuan na sinabing hipnotismohin niya ang mga dalaga sa distrito upang pumunta rito. Pagkatapos, nalaman niyang ginamit lang siya ng mga ito upang dalhin ang mga dalaga sa isang abandonadong bahay at sinira ang kanilang kalinisan at pagkatapos ay sinunog ang mga dalaga hanggang mamatay. Ang mga sigaw ay umalingaw sa lahat ng dako. Ngunit kapag may dalagang nakatakas, agad siyang papatayin ni Qi Junshan sa lugar gamit ang isang palaso. Nasaksihan ni Ping An ang lahat, sinubukan niyang takpan ang kanyang bibig. Hindi nangangahas na maglabas ng anumang tunog kahit na tumulo na ang kanyang luha. Ang katotohanan ba ng kaso ng opisyal ng hukuman sa distrito ng Tongsuan ay ganito lamang, pumunta si Yukian upang magsagawa ng inspeksyon matapos makarinig ng kaguluhan sa distrito. Isang babae na nakatakas mula sa inabandonang bahay ang nagpilit na hanapin si Yukian at nagmakaawa na tulungan siya. Pagkatapos marinig ang mga krimen na ginawa ni Du Liang, nagalit si Yukian at nagpa siya na imbestigahan ang kasong ito hanggang sa huli, ngunit hindi niya inaasahan na masyadong malaki ang kapangyarihan sa likod ni Du Liang. Dahil hindi siya pumayag na pumanig kay Du Liang, inutusan ni Du Liang si Wu Hon na isisi kay Yukian ang krimen ng pagnanakaw ng pera ng mga tao at pananakit sa mga dalaga, na nagresulta sa pagpatay sa buong pamilya ni Yukian na maihigit sa 30 buhay. Pagkatapos ng 5 araw, nagulat si Xiao Cheng kay Du Liang na nahanap na niya ang mga probisyon, ngunit sinabi na niya kay Haiping muna upang dalhin ni Du Liang ang kalahati ng mga probisyon sa korte at panatilihin ang kalahati para sa kanyang sarili. Pinuri ni Du Liang ang plano niya na tumulong sa kanya na ilihis ang mga probisyon at maalis ang tinik sa kanyang mata na si Haiping. Sinabi ni Xiao Cheng na hindi niya ipagkakanulo si Du Liang dahil nasa likod nito ang pamilya Li, na sa huli ay kukuha ng kontrol sa mundo, kaya gusto niyang sundan siya. Ang kondisyon ng palitan ay higit sa kalahati ng sugalan ni Qi Junshan na magagamit niya upang ilaba ang pera ni Du Liang. Kasunod nito ay hinanap ni Xiao Cheng si Ping An at tinanong siya kung ano ang gagawin niya pagkatapos ng kasong ito. Ngunit sinabi ni Ping An na maghihiwalay na sila ng landas, kaya hindi na kailangan pang malaman. Inutusan niya siyang hayaan siyang makipag-usap ng pribado kay Du Liang bago siya arestuhin bukas upang makita kung sino ang nasa likod na nag-utos sa kanya. Pagkatapos noon ay binigyan niya ito ng wen chime para mas madaling matulog, ngunit biglang inutusan siya ni Xiao Cheng na huwag lapitan ang ibang tao kahit pa ito ay siya. Gustong parusahan ni Du Liang si Haiping kaya dinala niya ang kanyang mga sundalo sa villa nito upang mag-imbestiga. Ngunit sa oras na ito, si Haiping ay kalmadong nagtitimpla ng tsaa na parang hindi ito ang kanyang problema. Sapagkat ayon sa plano, dinala ni Xiaxing ang mga taong may mga kahon at pumasok sa mansyon ni Du Liang, inilabas ang yumaong ina ni Ping An at ikinulong ang lahat ng mga alipin sa mansyon. Pagkatapos ay inilipat nila ang mga suplay ng militar at pinalamanan ang buong bahay ni Du Liang upang pagbintangan siya. Sa kabilang panig, pagkatapos suriin ang villa, hindi nakita ni Du Liang ang mga suplay ng militar na itinago ni Haiping. Pagbalik niya sa mansyon, napagtanto niyang nabiktima siya ng plano ni Yuan Xiaocheng at sa oras na ito, siya at si Ping An na lang ang natitira sa mansyon. Inamin niya na siya si King, ang dalagitan na ginamit niya upang saktan ang mga babaeng sibilyan. Ginamit niya ang hipnotismo upang ipaalala sa kanya ang kaso ng sensura noon dahil sa pagnanais na bunutin ang masama sa ugat. Nagpadala si Du Liang ng mga tao upang patayin ang buong pamilya ni Ping An. Nasa labas siya noon at hindi pa nakakauwi. Nagkataon na may isang pulubing babae ang dumating sa bahay, kaya nagkamali sila na napatay na siya. Kaya di nakabalik siya para makaganti sa kanya. Ngunit kahit gaano pa katagal siya nagtatanong, matigas pa rin ang ulo ni Du Liang na hindi ibunyag kung sino ang nasa likod. Nagalit pa siya at gustong kunin ang kutsilyo upang patayin siya. Pinalibutan na ni Xiaocheng ang labas, ngunit nanatili pa ring nakatayo habang tinitingnan si Du Liang na nagagalit. Sa sandaling ito, may isang tao ang naghagis ng kutsilyo at pinatay si Du Liang sa isang iglap. Habang namamatay, tila narinig ni Ping An na ibinunyag ni Du Liang ang nagutos. Ngunit hindi niya inaasahan na palihim siyang isinumbong ni Xiaocheng na nagnakaw ng mga suplay ng militar, kaya maging siya ay inaresto at dinala upang managot. Sa pagkakataong ito, dinala si Ping An diretso sa kulungan at dumanas ng lahat ng uri ng matinding pagpapahirap at interogasyon. Ang lahat ng miyembro ng grupo ay nag-aalala para sa kanya. Sa kulungan, malabong nakita ni Ping An ang isang dalaga na may marka ng bulaklak sa kamay na marahang hinaplos ang mukha niya na nagpasaya kay Ping An. Sa kabilang banda, kahit na nagawa ni Xiaocheng ang isang malaking tagumpay, ang kanyang mukha ay malungkot at nagsisisi dahil bihira siyang makakilala ng isang snake queen na si Ping An na lubhang kawili-wili. Tinanong siya ni Xiaxin kung gusto niyang iligtas si Ping An. Kung nag-aalangan pa, hayaan ang pagtapon ng barya ang magdesisyon. Nahulog si Ping An sa kamay ni Li Jun, nakilala bilang isang masamang opisyal. Naglagay siya ng asin sa mga sugat nito upang pilitin siyang ibunyag kung sino ang nasa likod na nag-uutos. Sinabi niya kay Li Jun na hindi na kailangang gamitan siya ng pagpapahirap. Kung sino man ang gusto niyang patayin, siya na ang magtuturo. Binasa ni Ping An ang isip niya na gusto niyang apakan ang mga opisyal na may mataas na kapangyarihan at gawin silang matakot mula sa paghamak sa iba. Ang taong naghagis ng kutsilyo at pumatay kay Du Liang ay si Cheng Yi. Sa pamamagitan ng kasong ito, pinahahalagahan siya ni Hai Yiping at binigyan ng promosyon. Pagkatapos ay inutusan niya si Cheng Yi na magdala ng lason
sa kulungan upang patayin si Ping An, ngunit palihim niya itong binantayan kung gagawin ba niya. Alam ni Ping An na si Li Jun ay isang baliw na aso, kaya siya mismo ang nagplano ng isang parusa para sa mga mahihina katulad niya na kayang tiisin ang sakit ngunit hindi maaaring mamatay agad. Kaya naman nag-utos si Li Jun na manghuli ng isda, ngunit lumipas na ang curfew. Sino pa ba ang magbebenta ng isda? Ang balak ni Ping An ay bigyan ng hudyat ang kanyang mga tao upang malaman nila na pupunta sila sa black market upang bumili ng isda para makapaghanda sila ng plano. Samantala, palihim na pumasok si Cheng Gi sa kulungan upang pilitin si Ping An na uminom ng lason. Dali-dali siyang nagsalita na sinabi sa kanya ni Dulayang ang tungkol sa nag-uutos sa likod. Sinabi niya na naitala ni Dulayang ang mga kaso ng suhol at katiwalian sa isang kwaderno. Nakatago ito sa tindahan ng isda sa black market, kaya kung makikita ito ni Cheng Gi, makakakuha siya ng malaking tagumpay. Kaya naman, pinakawalan niya ito at nagmadaling tumakbo upang hanapin ang kwaderno. Kasabay nito, si Xiao Cheng na puno ng pag-aalala ay dumating upang kumuha ng bakal na kadena. Alam agad ng may-ari ng lambak na nag-aalangan siyang iligtas si Ping An. Gayunpaman, nagpasya si Xiao Cheng na huwag makialam sa kanyang usapin dahil pinili niya ang malupit na landas na ito. Ang kanyang misyon ay katulad ng sa kanya, kung hindi niya mailigtas ang sarili, kahit na nailigtas pa siya, paano siya mabubuhay sa gitna ng mga panganib sa labas. Ngunit marahil minamaliit niya si Ping An, sinabi niya kay Li Jun ang tungkol dito upang tugisin ito si Cheng Gi at ang pamilya sa likod upang makakuha ng malaking karangalan. Binigyan ng may-ari ng tindahan ng isda si Cheng Gi ng 10 barya, ngunit pagkatapos ay gumawa ng malaking ingay si Tailian upang bigyan ng hudyat si Li Jun na naghahanap. Bukod pa rito, alam ni Hai Yiping na hindi sinunod ni Cheng Gi ang utos at tumakbo sa black market, kaya nagpadala siya ng mga tao upang patayin siya. Pagkalabas ni Ping An, dumating si Buxian dala ang utos ng banal na Panginoon na pilitin siyang palayain si Ping An. Sa katunayan, pumunta si Ping An sa banal na Panginoon at ibinalik ang token upang humingi ng anting-anting. Maaari lamang siyang mapugutan ng ulo sa utos ng banal na Panginoon. Si Xiao Cheng naman, dahil sa kanyang nagawang tagumpay ay na-promote bilang Deputy Minister ng Dalisi. Bago pa man umakyat sa trono ang banal na Panginoon ay inutusan na niya si Xiao Cheng na magsagawa ng investigasyon laban kay Dulayang. Nagpanggap siyang pinatay si Zheng Xuan upang makita ng mga tauhan ni Dulayang at pagkatapos ay pinatira niya ito malayo sa Chengdu sa loob ng ilang panahon. Ang lahat ng planong ito ay nasa kamay ng banal na Panginoon. Gayunpaman, ito ay isang maliit na kaso lamang sa plano na imbestigahan ang hindi pangkaraniwang pagtaas ng presyo ng asin. Nagduda si Xiao Cheng na may isang taong nagtatangkang dayain ang buwis sa asin sa Ministry of Revenue sa pamamagitan ni Dulayang, kaya hiniling niya sa banal na Panginoon na imbestigahan ang mga aklat. Nagpunta si Xiao Cheng kay Ping An at tinanong siya kung sinisisi ba niya siya dahil hindi siya tumulong. Ngunit sinabi ni Ping An na pareho silang may sariling interes at hindi pareho ang landas, kaya binati na lang niya ito sa kanyang promosyon. Naiintindihan niya na ang mga nagdadala ng kahon ay laging itinuturing na mga alipin. Upang maalis ang kanilang mababang posisyon, kailangan ni Xiao Cheng na umakyat ng paunti-unti. Dahil nawala ang kanyang kahoy na hairpin, nag-alok si Xiao Cheng na bigyan siya ng jade hairpin bilang kapalit, ngunit sinabi niya na mas gusto niya ang mas matibay na kahoy na hairpin. Pagkatapos, mayabang pa siyang inutusan itong pahiran siya ng gamot at sinamantala niyang kagatin ang braso nito bilang paghihiganti. Pagkamatay ni Dulayang, biglang nagliyab ang silid aklatan ng pananalapi ng korte. Plano ng banal na Panginoon na itaas ang hukom ng Yuzhou upang maging bagong ministro ng pananalapi, habang ang inirekomendang tao ni Hai Yiping ay itinaas bilang vice minister ng pananalapi. Ikinuwento ni Ping An kay Dangxin ang tungkol sa ipininta ni Hai Yan na larawan ng isang babae na may 7 talulot na marka ng bulaklak ng epithelium sa kanyang kamay, katulad ni Tailian. Gayunpaman, hindi pa lumalabas ng mansyon si Hai Yan, paano niya nakita ang biktima, kaya nagduda na si Ping An. Ang kaso ng sensura ay hindi pa tapos. Alam niya na ang mga dokumento tungkol sa kasong ito ay nakatago sa opisyal na imbakan ng mga dokumento at ang tanging makakabasa ng lahat ng ito ay si Yuan Xiaocheng. Sa kabilang banda, si Xiaocheng na napromote bilang Deputy Minister ng Dalisi ay dumating at nagdulot ng gulo sa Longmen Arena. Gayunpaman, binigyang katwiran ng mga opisyal na ang arena ay itinayo ni Emperor Wen, kaya kahit gusto niya itong sirain, kailangan niya ng pahintulot mula sa banal na Panginoon. Pagkatapos ay nagsulat pa sila ng mga liham upang idirekta ang reklamo sa banal na Panginoon, ngunit hindi nila inaasahan na makakabangga nila ang isang taong walang takot. Inanyayahan ni Xiao Cheng ang banal na Panginoon sa Longmen Arena upang panoorin kung paano pinapatay ang mga mabababang uri. Nadama pa rin ni Xiao Cheng ang pagkabalisa dahil hindi siya naniniwala na papayag ang mga makapangyarihang pamilya na ipasara ang Longmen Arena. Kumakalat sa lahat ng dako na ang King Len ay pinagmumultuhan, may isang bahay sa eskinita na punong-puno ng mga bungo at sa gabi ay nananakot pa ng ibang tao. Ngunit para kay Ping An, ito ay isang magandang bagay dahil mayroon siyang lugar para umarte. Talagang hinanap ni Ping An si Xiao Cheng upang pag-usapan ang negosyo. Malinaw na balak niyang dalhin ang banal na Panginoon sa Longmen Arena upang mag-imbestiga ngayon. Ngunit nagkataon namang nangyari ang pamumugot sa tamang oras. Ang pinaka nakikinabang dito ay ang mga makapangyarihang pamilya sa Longmen.
Sinabi niya na may paraan siyang dalhin ang banal na Panginoon sa arena, ngunit kapalit, kailangan niyang hayaan siyang pumasok sa opisyal na imbakan ng mga dokumento upang tingnan ang mga file ng kaso ng sensura. Sa gabi, patuloy na nanakot ang multo sa mga gwardya. Nang pumasok sila sa Halloween House upang tingnan, natuklasan nila ang isang estatwa ng loro na may nakaukit na mga salitang kasaganaan para sa imperyo. Nagpunta si Ping An upang sabihin sa banal na Panginoon na napanaginipan niya kagabi na may isang puting loro ang lumipad sa King Len at pagkatapos ay naging isang maliit na gininto ang figura na walang buhok. Sa oras na ito, may nagdala ng estatwa ng loro upang ipakita sa banal na Panginoon at sinabing ito ay isang magandang palatandaan. Naunawaan ng banal na Panginoon ang ibig sabihin ni Ping An kaya pumayag siyang pumunta sa Longmen Arena upang tingnan. Ang banal na Panginoon at si Ping An ay nagpanggap ng mga miyembro ng makapangyarihang pamilya upang manood ng labanan at nakita nila na ang mga manonood dito ay hindi nagpapahalaga sa buhay ng tao. Ngayon, ang mga nagdadala ng kahon ay kailangan pang makipaglaban gamit ang mga kamay na may balat ng oso. Bawat suntok ay may kasamang dugo. Habang ang mga manonood ay masiglang tumataya kung sino ang mananalo, hindi na makatiis si Xiao Cheng ang masaksihan ang kanyang mga tauhan na nasa bingit ng buhay at kamatayan. Lakas loob na pumunta si Jin Wenwu sa tindahan ng karne ni Tailian upang umamin ng pag-ibig sa kanya. Nag-ayos sila ng isang pulong ngayong gabi sa Kinglong Bridge. Hindi siya aalis hanggang hindi sila nakikita. Masayang naghanda si Tailian na umalis, ngunit nang makita ang marka sa kanyang kamay ay nag-atubili siyang umalis. Sa umagang sesyon ng korte, iminungkahi ni Xiao Cheng na buwagin ang Longmen Arena dahil sa malulupit na libangan ng mga makapangyarihang pamilya laban sa mga mabababang uri. Gayunpaman, may ilang opisyal ang tumayo at tumutol dito, ngunit hindi nila alam na nagpadala ang banal na Panginoon ng mga tao na may hawla na bakal upang hayaan silang mag-away at makita kung ano ang pakiramdam. Nasaksihan ng banal na Panginoon ang lahat sa arena, kaya nagpasya siyang mag-utos na ipagbawal ang paghamak sa buhay ng mga mabababang uri. Susunod, iminungkahi ni Xiao Cheng na tanggalin ang mababang katayuan ng mga mabababang uri. Pinapayagan silang kumuha ng pagsusulit tulad ng mga normal na tao. Gayunpaman, parehong hindi sumang-ayon sina May Baawin at Limuyuan dahil sa paniniwalang ito ay salungat sa mga regulasyon ng angkan. Sa pagkakataong ito, sinabi ni General Wu Ankang na maaaring gamitin ang Longmen Arena bilang lugar ng paligsahan sa martial arts upang pumili ng mahuhusay na tao na ikinatuwa ng banal na Panginoon. Sa kabilang banda, napansin ni Ping An na may iniinda si Tailian at tapat niyang ikinuwento ang pag-amin ni Jin Wenwu ng pag-ibig sa kanya. Ngunit dahil sa kanyang kasalukuyang katayuan at nakaraan, nahihiya si Tailian at ayaw niyang isipin ang tungkol sa pag-ibigan. Pinayuhan ni Ping An si Tailian na makipagkita kay Jin Wenwu at sabihin ang lahat kaysa sa makipaglaro ng katahimikan sa kanya. Nagpahayag ang banal na Panginoon ng intensyon na ipadala ang prinsipe ng Dafeng upang magpakasal sa prinsesa ng Dasuo na mariing tinutulan ng mga opisyal dahil sa paniniwalang walang ganoong bagay noong unang panahon. Gayunpaman, sumang-ayon pa rin si Wu Ankang sa pananaw ng banal na Panginoon kaya wala silang nagawa kundi tumahimik. Tulad ng ipinangako, kinuha ni Xiao Cheng ang mga file ng kaso ng sensura sa opisyal na imbakan ng mga dokumento, ngunit hindi niya inaasahan na kinuha na ito ni Hai Yiping ilang taon na ang nakalipas at hindi pa naibabalik. Gayunpaman, hindi niya ibinunyag ang kumuha kay Ping An dahil ayaw niyang guluhin ang plano niya sa investigasyon sa buwis sa asin. Ngunit sa pamamagitan ng balita mula kay Yichang, nalaman din ni Ping An na ang nasa likod ay si Hai Yiping. Kinabukasan, pumunta siya sa mansyon nito at nagpahayag ng pagnanais na bisitahin si Hai Yan upang mag-imbestiga tungkol sa marka ng talulot ng bulaklak noong nakaraang pagkakataon. Sa pagkakataong ito, sinabi ni Hai Yan na hindi pa niya nakikita ang taong may ganoong marka. Pagkatapos ay pumunta siya sa aklatan sa loob ng mansyon upang magsaliksik. Mula sa matandang ginang, nalaman niya na may nangyaring sunog doon na may kaugnayan sa kaso ng sensura. Noon, hindi naniniwala si Hai Yiping na ang kanyang kaibigang si Yukian ay gumawa ng ganoong kasuklam-suklam na bagay. Minsan, isang taong nagpakilalang kamag-anak ng babaeng biktima sa kaso ang nakipagkita kay Hai Yiping at sinabing mayroong maraming kawalang katarungan sa kaso. Pagkatapos, aksidente siyang nadapa at nahulog ang kandila na siyang sumunog sa buong aklatan kasama ang mga file ng kaso. Dahil bumalik sa Chengdu ang kanyang nakatatandang kapatid na si Wu Ankang, inanyayahan ni Wuxian si Ping An na mamasyal sa Wan Guoxiang. Habang tumutugtog si Ichang ng pipa, nagkaroon ng inspirasyon si Ping An at tumayo para sumayaw ng espada. Pinuri siya ni Wu Ankang mula sa itaas dahil sa kanyang magiting na sayaw. Nang marinig ang balita na nagpipiesta si Wu Ankang, sumama rin si Xiao Cheng upang makisaya at sinamantala niyang sundutin si Ping An na may kakayahang makilala ang mga matataas na opisyal. Sa sandaling ito, tumayo ang mananayaw na si Li Ji upang magtanghal, ngunit sadyang nagkalat si Huan Yang ng mga perlas sa sahig kaya nadapa ito. Pagkatapos, sadyang hinila ni Huan Yang ang kanyang manggas upang makita ni Ping An ang marka ng talulot ng bulaklak sa kamay ni Li Ji. Mag-isang pinuntahan ni Ping An si Li Ji upang makipag-usap at tanungin siya tungkol sa mga sugat sa kanyang braso at kung bakit madalas na nanginginig ang kanyang mga kamay. Nang itanong ni Ping An kung sino ang naglagay ng marka kay Li Ji, nagbago agad ang kanyang saloobin at ayaw na niyang magsalita dahil ang taong ito ay may marangal na katayuan at hindi niya ito kayang kalabanin. Gusto ni Gu Yujing na umakyat ang kanyang anak sa bundok upang bisitahin ang kanyang ina, ngunit gumawa ng sunod-sunod na dahilan si Wuxian upang tumanggi. Dahil noong bata pa siya, umalis ang kanyang ina at naging madre sa bundok.
Kahit umiyak at nagmakaawa pa si Xianer, iniwan pa rin siya ng kanyang ina, kaya ito ay nananatiling tinik sa kanyang puso. Pagkatapos mag-isip ng mabuti, sinabi ni Tailian kay Gu Wenwu na hindi niya susuklian ang kanyang pagmamahal. Naiintindihan ni Gu Wenwu na ang bigat sa kanyang puso ay ang kaso ng sensura. Ikinuwento niya na mula nang ipanganak siya, ay tinawag na siyang mababang uri, kaya nakikiramay siya sa kanyang pagdurusa. Kaya Gi, anuman ang maging desisyon mo sa huli, gusto ko pa ring makasama ka. Hating gabi, dalawang lalaki ang dumating sa Anxin Inn at humingi ng tulong kay Ping An dahil ninakaw ng may-ari ng tahian ang kanilang sweldo. May sariling problema ang may-ari ng tahian na si Kaiyun. Mula nang buksan niya ang tahian, ay may mga opisyal na dumating at nagpahirap sa kanya, sinasabing hindi maganda ang kanyang tahi. Kaya, wala nang nagawa si Kaiyun, kundi gamitin ang lahat ng kanyang pera upang suhulan sila hanggang sa wala na siyang pambili ng pagkain. Ang lahat ay dahil sa koneksyon ng malalaking tahian na gustong pabagsakin ang kanilang mga kompetensya. Ang pinuno ay si Prinsipe Li Zongsu, kaya walang sinuman ang nangangahas na magsumbong. Nakakainggit na talaga si Buan Kang kay Xiaocheng kaya inimbitahan niya itong magtunggalian ng martial arts sa Longmen Arena. Nagagalit pa rin siya dahil naputol ni Xiaocheng ang pagkubkob ng kaaway at nakamit ang isang malaking tagumpay, ngunit pagkatapos ay ininsulto ang mga opisyal. Gayunpaman, alam ni Buan Kang na ginawa ito ni Xiaocheng para sa mga nagdadala ng kahon, kaya kahit naglalabanan sila sa labas, magkaibigan pa rin sila sa loob. Kahit na ipinasara ni Xiaocheng ang Longmen Arena competition, meron pa ring mga tao na hindi nasisiyahan. Inakala ng mga babae na kung magpapatuloy ang paliksahang ito, matutulungan ang kanilang mga pamilya na alisin ang kanilang mababang katayuan at mabuhay tulad ng iba. Nagsimula silang magreklamo na sinisira niya ang kanilang kabuhayan, kaya nawala ng pag-asa si Xiaocheng at umalis. Nagsagawa ng piging si Li Zongsu at inanyayahan ang lahat ng tao upang purihin siya sa pagtulong sa pagbaha ng tumaas ang buwis sa asin. Gusto ring dumalo ni Ping An sa ganitong masayang pagdiriwang. Pumunta siya rito upang makita ang mga tao mula sa tahian na umiyak at nagreklamo tungkol sa pang-aapi ng tahian ng siyam na kumpanya. Si Kaiyun na puno ng mga sugat ay dumating upang humingi ng bayad pinsala dahil ayaw sirain ni Li Zongsu ang kanyang magandang reputasyon, kaya wala siyang nagawa kundi bayaran ang kanilang sweldo. Ang lahat ay dahil sa plano ni Ping An, nahulaan agad ito ni Buan Kang. Kumanga siya na napakagaling magkaroon ng kaibigan na tulad niya, maging ang mga tao sa tahian ay may magandang tingin sa kanya. Nagpasalamat si Kaiyun at humiling pa kay Ping An na bisitahin at gamutin ang isang kakilala. Ilang taon na ang nakalipas, nakita ni Kaiyun ang isang matandang lalaki na binubugbog ng mga tulisan, kaya naawa siya at tinulungan ito. Simula noon, mahigpit na niyang hawak ang isang bilog na panyo, nanginginig ang buong katawan at ayaw makipag-usap kahit kanino. Ginamit niya ang Wen Chime upang alamin ang nakaraan ng matandang lalaki, ngunit dahil hindi kalmado ang pag-iisip nito, kailangan ni Ping An na unti-unting gamutin siya. Sa huli, kusa si Li Jie na naghanap kay Ping An at ikinuwento ang paulit-ulit niyang pang-aabuso sa kamay ng isang lalaki. Hindi na niya kinaya kaya bumalik siya sa bahay ng kanyang ina, ngunit nagpunta si Huan Yang sa kanyang ama at ginamit ang isang sako ng asin upang ipagpalit si Li Jie upang maging mananayaw sa Wan Guxiang. Sa panaginip, pinayuhan ni Ping An si Li Jie na mahalin ang sarili at sa pagtingin sa buhay ng walang galit ay makakalma ang isip. Bilang ganti sa tulong ni Ping An, ikinuwento ni Li Jie na ang lalaking nagligtas sa kanyang buhay ay si Li Zongsu. Ang lahat ng mga babaeng inabuso niya ay lalagyan ng marka ng talulot ng bulaklak ng epiphyllum sa kanilang kamay. Noong unang panahon, si Nguyen Qin ay pinalayas ng kanyang asawa sa bahay. Pagkatapos ay iniligtas siya ni Li Zongsu, ngunit sa katunayan ay inabuso niya ito at nilagyan ng marka sa kanyang kamay. Dahil sa trauma, gustong tumalo ni Nguyen Qin upang magpakamatay, ngunit iniligtas siya ni Ping An noong bata pa siya. Nalaman niya ang sitwasyon, ngunit bago pa siya makatulong, tumalon ulit si Nguyen Qin sa bangin at nagpakamatay. Gustong makipagnegosyo ni Li Zongsu kay Xiaocheng upang bilhin ang lupain sa Manggou upang palawakin ang ilog at bumili ng mabababang uri upang isakatuparan ang kanyang plano na yumaman. Natural na hindi sumang-ayon si Xiaocheng, ngunit hindi nag-alala si Li Zongsu dahil sa tingin niya, siya ay miyembro ng pamilya ng hari, isang salita lang, mapapasakamay na niya ang lupa sa Manggau. Ipinabatid ni Xiaocheng kay Xiaocheng na malapit na siyang maging ama, ngunit nag-iisip siya na baka may ibang mas madaling paraan para sa kanyang anak. Ngunit hindi pa rin sinabi ni Xiaocheng kay Xiaocheng dahil kasalukuyan silang tinatakot ng mga tao ng pamilya Li dahil sa lupa ng Manggau. Sa kabilang banda, sinabi ni Ping An sa kanyang mga tauhan na ang lalaking may maskara na naglagay ng marka kay Tailian ay si Li Zongsu. Gayunpaman, umaasa siya sa kanyang malaking angkan na pamilya Li kaya binigyan ni Ping An ang lahat ng pagkakataon na umurong mula sa labanang ito. Ngunit nagkakaisa silang lahat sa layunin na panagutin ang mga taong iyon. Kaya, nagsimulang mag-imbestiga si Ping An kay Li Zongsu. Sa harap ng publiko, madalas siyang tumutulong sa mga tao at nagbibigay ng trabaho. Ngunit sa likod, nagnanakaw siya ng pera kaya walang magawa ang mga negosyante kundi mamatay. Gayunpaman, naniniwala si Li Zongsu sa mga Diyos at Buddha at sa hating gabi ay aakyat siya sa bundok upang manalangin at humingi ng biyaya. Ngunit wala na siyang kakayahan na makipagtalik kaya gusto niyang gamitin ang karahasan laban sa mga babae upang
upang masiyahan. Sinasamantala ang madalas niyang pag-akyat sa bundok, gumawa si Ping An ng isang peking multo upang takutin siya na nagdulot ng kalituhan kay Lee Song-su. Natatakot siya na nakakita siya ng multo, kaya dali-dali siyang pumunta sa dambana upang humingi ng awa sa mga Diyos at Budha. Ang monghe sa bundok ay nagboluntaryo pa upang tulungan si Lee Song-su sa isang mantra, ngunit biglang nahulog ang rosaryo sa kanyang kamay. Sinabi ng monghe na matagal nang maisumusunod na demonyong nilalang kay Lee Song-su at kung hindi ito malulutas kaagad, mapapahamak siya sa loob ng ilang araw. Agad na sumunod si Lee Song-su at inanyayahan si Ping An sa mansyon upang gamutin. Gumawa siya ng ilang galaw at nagpakita ng demonyong gagamba sa kanyang palad na lubos niyang pinaniwalaan. Pagkatapos ay ginamit ni Ping An ang kampana upang hipnotismuhin siya kung bakit ginamit niya ang 7 talulot na bulaklak ng epiphyllum bilang marka, ngunit bumulong lamang siya na ito ay nagmula sa Ancestral Hall. Bukod pa rito, nakita niya ang kasangkapan na ginagamit ni Lee Song-su upang ilagay ang marka sa kamay ng mga babae. Sa sandaling ito, may isang taong dumating upang hanapin si Lee Song-su at nang pumasok ang mga alipin sa silid ay nakita lamang nila si Ping An na ginagamot siya, buti na lang at nakabalik siya bago nabunyag ang lahat. Ngunit nang magising si Lee Song-su ay nakita niya si Ping An na pinagpapawisan at humihingal na nagpaduda sa kanya. Gayunpaman, nang pumasok siya sa lihim na silid upang tingnan, wala siyang nakitang anumang hindi pangkaraniwan. Nang makita ang ipininta na larawan sa silid, naalaala niya ang mga araw na brutal na pinahirapan ang kanyang ina, na siyang nagpabuo sa kanyang masamang pag-ugali, gusto niyang pahirapan ang mga babae at ipinta sila. Nagbigay ng kondisyon si Xiao Cheng kay Hai Yiping kung mapapatalsik niya si Lee Song-su. Kailangang idagdag ang 4 na salita ng Tongping Zhangshai sa kanyang titulo. Alam ni Hai Yiping na malaking isda si Lee Song-su kaya iminungkahi niya kay Xiao Cheng na gamitin si Ping An bilang isang sandata at pagkatapos ay alisin siya ng malinis. Kaya, inanyayahan ni Xiao Cheng si Ping An na makipagtulungan sa kanya. Ikinuwento niya na dahil sa sobrang mahal ng buwis sa asin, maraming tao ang pumunta sa black market at pumayag na bumili ng laso na asin upang kainin. Na kapag ginamit sa loob ng ilang panahon ay magiging sanhi ng pagkalason at kamatayan. Si Lee Song-su ay laging nag-ipon ng asin, pagkatapos ay sadyang sinira ang Dam Sayangsu na nagdulot ng pagbaha sa mga bukid ng asin at sinamantala ito upang itaas ang presyo ng asin para kumita. Nagbahagi rin si Ping An ng isang pahiwatig sa kanya. Sa lihim na silid ng mansyon ni Lee Song-su, nakakita siya ng isang liham na nakasulat sa titik Sadan. Sa sandaling ito, dumating na ang embahador ng Sadan at si Prinsesa Jiangyu sa banal na lungsod upang pag-usapan ang tungkol sa kasal. Muling inanyayahan ni Lee Song-su si Ping An upang gamutin. Sinabi niya na ngayong gabi ang pinakamahusay na oras upang magsagawa ng ritual upang paalisin ang demonyong nilalang. Sa gabing iyon, palihim na pumunta ang embahador ng Sadan sa mansyon ni Lee Song-su upang pag-usapan ang pagbibenta ng asin sa mas mababang presyo kaysa sa merkado. Ang kondisyon ni Lee Song-su ay si Guan Kang ang maging asawa ng prinsesa at bukod pa rito, may gusto na si Prinsesa Jiangyu sa kanya sa simula pa lang. Pagkatapos ay nagbigay pa siya ng pahiwatig sa embahador na dapat bigyan ng mas maraming atensyon si Xiao Cheng at nagplano siyang utusan ang mga tao na magpanggap na mga nagdadala ng kahon at patayin ang embahador at ibintang ang lahat kay Xiao Cheng. Biglang nagkaroon ng ingay sa labas kaya nagduda siya at tumakbo sa dambana upang tingnan, ngunit iniulat ng mga utusan na palagi namang nagsasagawa ng ritual si Ping An doon. Gayunpaman, nagpalitan sina Ping An at Dang Xin upang makinig ng palihim sa pag-uusap niya. Sa umagang sesyon ng korte, malinaw na ipinahayag ng embahador na gusto niya si Guan Kang na magpakasal sa Sadan, ngunit hindi sumang-ayon ang mga opisyal. Sinabi ni Prinsesa Jiangyu na noong bata pa siya ay iniligtas siya ni An Kang minsan, kaya naaalala niya ito at gusto niya siyang pakasalan. Nagsalita ang banal na Panginoon na gusto niyang makipagkita pa ang prinsesa sa 5 opisyal. Ang layunin ay ayaw niyang si An Kang ang magpakasal. Lumapit si Xiao Cheng sa embahador upang pag-usapan ang negosyo, ngunit may masamang pakiramdam na ang embahador sa kanya, kaya ayaw makipag-usap. Ang pagkakita sa embahador ay nagpaalala kay Xiao Cheng sa mga eksena ng patayan sa larangan ng digmaan, kaya nawala ang kanyang kalmadong disposisyon. Nag-alok si Ping An na gamutin ang kanyang mental na karamdaman na nagpabalik sa kanyang normal at pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na si Zongsu ay gustong sisihin siya. Nagkunwari si Lian na isang tagasanay ng hayop upang makuha ang atensyon ni Qian Zhao upang imbitahan siya sa hapunan ng embahador para sa isang palabas. Nag-alok si Lian na magtanghal ng isang phoenix na nagdudulot ng magandang kapalaran gamit ang isang puting pheasant bilang handog sa pagpipinta na labis na ikinatuwa niya. Inaasahan ni Ping An na sa hapunan bukas, matapos mahuli si Zongsu, pasasalitain niya ito tungkol sa mga pahiwatig sa kaso ng sensor. Gayunpaman, gustong patayin ni Lian si Zongsu bilang paghihiganti kaya nag-aalala siyang may darating upang iligtas siya kung hindi niya ito papatayin kaagad. Sa oras na ito, dumating si Xian upang imbitahan si Ping An sa Longmen upang panoorin ang isang paligsahan kasama si An Kang. Isinalaysay ni An Kang na sa laban nila sa suodan 5 taon na ang nakararaan, muntik na silang matalo dahil sa kakulangan ng asin at patuloy na hindi nagpapadala ng supply ang likuran. Nang sandaling iyon, si Xiao Cheng na nababalutan ng dugo ay gumapang pabalik sa kampo pagkatapos makakuha ng impormasyon mula kay suodan bago sila nanalo sa laban. Hula ni An Kang na may masamang balak sa likod ng kakulangan sa asin, kaya siya bumalik sa Chengdu upang mag-imbestiga. Isa sa mga namamahala sa transportasyon ng asin noong taon na iyon ay si Xu King, isang kauri ni Zongsu. Inutusan ni Yiping si Xiao Cheng na samantalahin ang kaguluhan pagkatapos ng
ng piging at patayin si Ping An, ngunit medyo nag-aalinlangan siya. Si Lian ay may tanging hangarin na patayin si Zongsu dahil siya ang nagdulot ng paghihirap niya, kaya hindi siya makauwi upang makita ang kanyang ama. Pinayuhan siya ni Ping An na pag-isipan ng mabuti ang paggawa ng aksyon sa piging dahil ito ay maglalagay rin sa kanya sa panganib. Pinagplanuhan ng lahat na palitan ang ipipintang handog ni Qian Zhao sa embahador ng isang paglalarawan ng babaeng duguan upang ilantad ang mga krimen ni Zongsu. Ang kanyang planong patayin ang embahador at pagkatapos ay sisihin si Xiao Cheng ay gagamitin nila laban sa kanya. Bago ito, ipinakita ni Lian kay Wenwu ang marka sa kanyang kamay at nagpahayag ng kanyang hangaring makasama siya. Labis na natuwa si Wenwu, binigyan siya ng jade bracelet at inilarawan ang hinaharap kung saan, pagkatapos bumagsak ang kaaway, susunduin niya ang ama ni Lian sa Chengdu upang mamuhay ng magkasama. Sa piging, patuloy na nagpaparinig si Zongsu, humihingi kay Ankang na magpakita ng pagiging mapagpatuloy sa embahador at Prinsesa Jiayu. Nagsalita si Xian Er na ang kanyang kuya ay kababalik lang mula sa larangan ng digmaan, kaya hindi siya nakapaghanda, kaya siya ang naghanda ng makinang na jade upang ibigay sa prinsesa. Hindi pa napapalitan ang paglalarawan ng babaeng duguan nang biglang dumating si Qian Zhao upang hanapin si Lian. Agad siyang nagkunwari na nahulog ang kanyang pito sa pagsasanay upang akitin siyang umalis. Sa kabutihang palad, ang pagpipinta ay dinala kaagad sa tamang oras at walang nakapansin. Sa sandaling ito, tiwalang tumayo si Qian Zhao, pinatunog ang pito at naghanda upang ihandog ang pagpipinta sa embahador. Sa sandaling ito lumipad ang pheasant dala ang pagpipinta. Nang maghahanda na si Qian Zhao na buksan ang pagpipinta, ang mga tauhan ni Xiao Cheng na nakatapos maghanda ng apoy at papasok na sana sa tarangkahan ay sinalubong ng ilang nakaitim na nag-aabang. Ang lalaking nakatayo sa bubong at maghahanda na sanang bumaril ng palaso ay pinatay ng isa pa at ginamit ang palaso ng lalaki upang bumaril patungo sa embahador. Matapos utusan ang kanyang mga tauhan na hulihin ang mamamatay tao, kinuha ni Zongsu ang pagpipinta at umalis kasama ang kanyang anak. Handa si Lian na maghabol, ngunit ang mga tauhan nito ay mabilis na dumating at pinatay siya. Sa kabila ng malubhang sugat, nagpa siya pa rin si Lian na sumugod at umatake, na nagresulta sa kanya na puno ng dugo at kinalagkad palayo. Nang dumating si Ping An, nakita niya ang eksena at kahit masakit, hindi niya ito masundan. Pinilit ni Ping An na kumalma at inutusan si Xiao Cheng na humanap ng saklolo, sunugin ang ilong ni Zongsu at siya ay pupunta kay Mang Gao para magpalipas ng oras. Ang dahilan kung bakit nalaman ni Zongsu ang plano ni Xiao Cheng ay dahil binayaran niya si Xinjun, ang bagong miyembro ng pangkat ni Ying, upang kumuha ng impormasyon. Bagaman humingi ng saklolo si Xiao Cheng, nagtakda ng kondisyon si Iping na patayin niya si Ping An bago siya tumulong. Kailangang hanapin ni Xiao Cheng si Ba Wen, humihingi ng tulong para iligtas si Mang Gao, at pinutol niya ang kanyang dugo, sumumpa na ibibigay niya ang kanyang buhay sa kanya. Sa pagkakataong ito, dumating si Zongsu kay Mang Gao upang humanap ng saksing nagpatunay na inasinta ni Xiao Cheng ang embahador. Binalaan nila na kung walang ako ng responsibilidad, papatayin nila ang isang tao. Kaya dumating si Ping An dala ang maskara ni Zongsu upang magpalipas ng oras. Kasabay nito, biglang nagliyab ang bodega ng asin ni Zongsu habang hinihintay si Xiao Cheng na makabalik kay Mang Gao. Pagkaraan ng ilang minuto, nang mag-isa si Xiao Cheng, natuklasan niyang patay na ang kanyang mga tauhan at galit siyang nakipaglaban sa mga tauhan nito. Nang makita ni Ping An na aatakihin siya ng patalikod, tumayo siya upang saluhin ang saksak. Ang dugo ay dumaloy sa kanyang braso, ngunit nanatili siyang tahimik. Ginawang hostage din ni Zongsu ang pinuno ng lambak upang pilitin si Xiao Cheng na umamin, ngunit walang takot na sinabi ng pinuno ng lambak na walang kasalanan ang mga Manggao. Walang sabi-sabi, sinaksak ni Zongsu ang pinuno ng lambak hanggang sa mamatay sa harap ng lahat. Nang maghahanda na silang patayin din si Xiao Cheng, dumating ang mga tauhan ni Ba Wen na nagsasabing dalhin ang kaso ni Xiao Cheng sa korte para sa paglilitis at pagkatapos ay kinuha si Ping An. Ang layunin ay bigyan siya ng pagkakataon na tumakas. Pagbalik sa Xinguan, naibigay lang ni Ping An ang sirang jade bracelet na nagpapahiwatig na patay na si Lian. Hating gabi, naghukay si Ping An sa ilalim ng puno para kunin ang banga ng alak na dating inilibing ni Lian at inubos ito. Inutusan ni Zongsu si Xinjun na manatili sa tabi ni Xiao Cheng upang makinig ng impormasyon. Sinunog din niya ang serye ng mga pagpipinta ng babaeng duguan upang sirain ang ebidensya. Sa korte, bukod sa inaakusahan si Xiao Cheng ng pagtatangkang pagpatay sa embahador, idinagdag din ang pagpapatakbo niya ng mga sugalan ng walang pahintulot. Sinabi ni Xiao Cheng na ang lahat ng kinitil niya ay ibinigay niya kay Gobernador Sun Haozhai ng Bianju para sa mga suplay ng kaluwagan. Dahil sa makatwirang dahilan, hindi na sinundan ng banal na handa ang bagay na ito, ngunit ang kaso sa piging ay kailangan pa ring imbestigahan, kaya pansamantalang tinanggal sa posisyon si Xiao Cheng. Sa kabilang banda, upang makuha ang bangkay ni Lian, mag-isang pumunta si Ping An sa tirahan ni Zongsu upang mag-imbestiga. Gayunpaman, naghanda na siya at naghihintay kay Ping An. Si Zongsu, na natatakpan ng puting kumot sa gitna ng bukid, ay nagsabing gusto niyang maranasan kung paano mamatay dahil may gustong pumatay sa kanya. Sinabi ni Zongsu na may babaeng mamamatay tao na gustong pumatay sa kanya at kinailangan niyang saksaki ng 17 beses bago siya tuluyang mamatay. Pagkatapos ay ipinadala niya ang bangkay ni Lian sa harap ni Ping An. Gustong kunin niya ang puso ni Lian upang magsagawa ng ritual upang maalis ang masamang espiritu. Sinabi ni Ping An na kung gagamitin niya ang pamamaraang iyon, kailangan din niya ng dugo ni Zongsu bilang handog, sa halip
hayaan na lang ang bangkay ni Lian sa klinika at magsagawa siya ng ritual ng pagpapalayas ng masamang espiritu kinabukasan. Inilantad ni Zongsu ang plano ni Ping An at ang pagkakasangkot niya sa kaso ng sensor. Noong taong iyon, ang balita ay palihim na ibinigay ni Iping. Sa sandaling ito, nang tangkain ni Ping An na saksakin siya, napigilan siya ng mga shadow guard sa tamang oras. Kalmado siyang sinabihan na labis siyang kaawa-awa dahil kailangan niyang itago ang rebulto ng kanyang ina sa lihim na ahente. Ang mga salitang ito ay nagpagalit sa kanya at nagpasya siyang patayin siya. Nang dalhin siya, nag-iwan si Ping An ng pulbo sa daan bilang pahiwatig kay Danixin. Dinala siya sa bundok at ihahanda ng ilibing ng buhay kasama si Lian nang mahanap siya ni Danixin at dali-daling naghukay upang mailabas si Ping An. Sa kabutihang palad, buhay pa si Ping An at nang magising, tumakbo lang siya sa tabi ng bangkay ni Lian at umiyak ng may sakit sa puso. Kahit umuulan ng malakas, unti-unting dinala ng dalawa si Lian pauwi. Habang nagpapakasasa sa buhay ang mga pamilyang mararangal, naghanda naman sina Ping An at ang mga manggaw ng seremonya para sa kanilang mga mahal sa buhay. Pagod na si Xia Sheng at ayaw nang makialam pa sa kaso, kaya nagplano siyang umalis kasama si Bai Sheng. Sinisi niya si Xiao Cheng na ang kanyang ambisyon ang nagdulot ng kamatayan ng pinuno ng lambak. Samantala, gusto na ring umurong ni Chang dahil sa panghihina ng loob matapos makita ang sinapit ni Lian. Hindi ito pinigilan ni Ping An, sinabing kapag tapos na ang kanilang samahan, ay maghihiwalay na sila at ipinagpapatuloy niya ang landas na kanyang pinili ng nag-iisa. Isinalaysay ni Xiao Cheng na pinalaki siya ng pinuno ng lambak simula pagkabata. Ngayon patay na siya, hindi na siya mapapatawad ni Xia Sheng. Gayunpaman, hindi siya hihinto dahil nandyan pa rin ang mga tiwaling opisyal na patuloy na nang aapi sa mga tao at wala nang matatakbuhan. Sinabi ni Ping An na isa rin siyang naglalakad sa dilim tulad niya, ngunit patuloy pa rin siyang aabante upang makita ang liwanag. Ipinagtapat ni Xiao Cheng na itinuturing niya siyang pinakamahusay na kaibigan, habang itinuring naman siya ni Ping An na kanyang kasalukuyang matalik na kaibigan. Gayunpaman, hindi niya alam kung magiging mortal na magkaaway sila sa hinaharap. Sa kabila nito, naisip ni Xiao Cheng na mas mabuting maging kaaway kaysa maging estranghero. Inutusan ni Ping ang kanyang mga tauhan na imbestigahan ang pinagmulan ni Ping An ngunit hindi pa rin mahanap. Ang dahilan kung bakit nag-ukol siya ng matinding pagsisikap para kay Ping An ay dahil ibinigay ng banal na handa ang Phoenix Wing Pot na lihim na nagpapatunay na hindi siya madaling kalabanin. Alam ni An Kang na hindi papatayin ni Xiao Cheng ang embahador upang makasama sa masamang impluensya sa bansa. Plano niyang pilitin si Prinsesa Jiang Yuan na ipagwalang bahala ang bagay na ito. Mula sa impormasyon ng espiya ni Xinjun, nalaman ni Zongsu na nag-away sina Xiao Cheng at ang kanyang kapatid kaya ipinadala niya ang kanyang mga shadow guard upang hanapin si Xia Sheng. Mag-isang tinalo ni Xia Sheng ang lahat ng shadow guard, ngunit nasaksak pa rin siya sa critical na bahagi. Nang tumakbo si Xiao Cheng, natuklasan niya na nakahandusay ang kanyang kapatid sa tabi ng kalsada at hindi na mailigtas. Dahil sa kagat ng itim na aso ni Lian, si Qian Chao ay na-haunted at madalas na nakararanas ng mga guni-guni at takot. Naniniwala siyang labis na kasamaan ang ginawa ng mag-ama, kaya malapit na ang ganti. Simula nang patayin si Xia Sheng, si Xiao Cheng ay nalugmok at maghapon nagkulong sa kanyang silid at umiinom ng alak. Inayos ni Zongsu na magbalita si Xinjun na aakyat siya sa bundok Wan-an mag-isa kinabukasan para magdasal kay Buddha. Kahit pinigilan ni Wenwu, nagpa siya pa rin siyang mag-isang pumunta. Kinabukasan, mag-isang dumating si Xiao Cheng sa bundok Wan-an, ngunit naghanda na si Zongsu ng isang papel ng pag-amin na magpapalaya sa kanya kung aaminin niyang pinatay niya ang embahador. Pagkatapos ay pinilit pa niya si Xiao Cheng na lumuhod at ibinunyag na ang dahilan kung bakit gusto niyang bilhin ang manggaw ay upang magbukas ng daan para sa pagpupuslit ng asin sa lungsod. Matapos makuha ang impormasyon, mabilis na dumating si Ping An kasama ang embahador ng Sudan. Lumabas na bago pa man, nilapitan na ni Xiao Cheng ang embahador at sinabing gusto niyang panoorin ito ng isang nakakatuwang dula. Samantala, sa utos ni Xiao Cheng, dumating sina Wenwu, Xinjun at Zhao Yu sa bodega ng pagkain upang mag-inspeksyon. Hindi inakala ni Xinjun na bigla na lang lilitaw si Xia Sheng ng buhay at maayos sa lugar na iyon. Sa katunayan, ayon sa plano ni Ping An, nagkunwari silang patay si Xia Sheng upang makita ang susunod na hakbang ni Zongsu. Nagsimulang manuntok si Xiao Cheng kay Zongsu hanggang sa umubo siya ng dugo upang ipaghiganti ang pinuno ng lambak at ang kanyang kuya. Nagsumamo si Ping An na tumigil na siya dahil hindi pa pwedeng mamatay si Zongsu. Lumapit siya at tinanong siya tungkol sa kaso ng sensor. Sinabi ni Zongsu na gusto lang niyang makuha ang karapatang maglipat ng asin sa korte, kaya nakipag-ayos siya kay Du Liang at hindi siya konektado sa bagay na iyon. Habang nagsasalita siya, dumating ang shadow guard at inatake. Pagkatapos ay dinala siya palayo. Kasabay nito, pagkatapos ilantad si Xinjun, gusto ni Xia Sheng na si Wenwu na mismo ang pumatay sa kanyang taksil na kaibigan. Patuloy ang guni-guni ni Qian Zhao hanggang sa matakot siya at tumalon sa ilog. Lahat ito ay dahil sa plano ni Chang. Lihim siyang naglagay ng nakakahilong damo sa alak kaya natakot siya araw at gabi hanggang sa pinatay niya ang sarili. Pagkatapos ng insidenteng ito, nagbago ang isip ni Xia Sheng at Bai Sheng kaya nagpa siya silang hindi na tumakas pa at mananatili upang tulungan si Xiao Cheng. Sa kabilang banda, nagkabati na rin ang grupo
grupo ni Ping An ngunit hindi siya kumain at nagdala ng alak sa puntod ni Lian at uminom ng mag-isa. Alam ni Xiao Cheng na nagpapakatatag lang siya sa harap ng lahat upang mapanatag sila, ngunit nagsimula na siyang matakot matapos masaksihan ang sakripisyo ng kanyang mahal sa buhay. Sinabi niya na nalaman niya mula sa kanyang investigasyon na madalas pumunta si Changqing sa pawn shop upang makasunod si Xiao Cheng. Dahil masyado siyang maselan tungkol sa kanyang basag na jade hairpin noong nakaraan, binigyan siya ni Xiao Cheng ng mas matibay na gintong hairpin na may jade inlay sa pagkakataong ito. Diretsong nilapitan ni Ankang si Prinsesa Jiang Yu at nilinaw na hindi siya pwedeng maging asawa ng prinsesa. Naunawaan din ng prinsesa na hindi niya siya gusto at gusto niyang manatili dito upang maglingkod sa bansa. Kahit na masakit at umiiyak, ayaw pa rin ni Prinsesa Jiang Yu na pilitin siyang gawin ang isang bagay na ayaw niya. Personal na sinabi ng embahador sa banal na handa na hindi siya inasinta ni Xiao Cheng at si Zongsu ang utak ng plano. Ngunit kasalukuyan siyang nalulumbay dahil sa dalawang balita na namatay ang kanyang kaisa-isang anak. Pagkatapos, pinili ng embahador si Dulay ang na maging asawa ng prinsesa, habang halos nawala na ni Zongsu ang kanyang anak at lahat ng ari-arian. Si Xiao Cheng, na napawalang sala, ay naibalik sa kanyang posisyon bilang dailisi, ngunit patuloy siyang binabangungot tungkol sa patayan noong nakaraan kaya hindi siya makabangon. Sinabi ni Ping An na dapat siyang magpahinga at magpagaling at pinainom pa siya ng gamot. Sinabi niya na kung walang buhol sa kanyang puso, kusa na lang mawawala ang sakit sa isip. Sinabi ni Xiao Cheng na siya ang pinakamahusay na nakakaintindi sa kanya at kusang hinawakan ang kanyang kamay. Sinabi ni Ping An na mag-relax siya at ginamit ang wine chime upang i-hypnotize siya pabalik sa panahon niya sa hilagang hangganan. Nadiagnosi niya na ang digmaan at ang mga pinsala noong nakaraan ang sanhi ng kanyang mga obsesyon na ito. Kaya, ibinalik niya siya upang makita ang kanyang sarili noong bata pa siya upang hikayatin ang kanyang sarili. Pagkatapos ng mahimbing na tulog, nakaramdam siya ng kaginhawaan. Nagtanong si Xiao Cheng kung paano siya nag-iisa pagkatapos ng kaso ng sensor, ngunit ayaw niyang sabihin sa kanya. Sinabi niya na hindi pa rin pinarurusahan ng banal na handa si Zongsu, ngunit sigurado si Xiao Cheng na may sariling intensyon ang banal na handa. Noong hindi pa tuluyang gumagaling si Xiao Cheng, narinig niya ang balita na ang Deputy Chief Supervising Censor ay inutusan ng korte na magtayo ng Kayansheng Pagoda. Sinabi niya na kulang sila sa tao, kaya gusto niyang magdagdag pa ng mga manggo para magtayo ng pagoda. Alam ni Xiao Cheng na ito ay pakana ni Iping upang balaan siya sa hindi pa niya pagpatay kay Ping An. Ipinaliwanag niya na kasalukuyan siyang pinupuri ng banal na handa, kaya kailangan niyang planuhin ng dahan-dahan. Samantala, nagplano ang grupo ni Ping An na imbestigahan ang may-ari ng pawn shop. Narinig ni Chang na siya ay estudyante ng Chief of the East Jaya Salt Department, si Gong Xiao. Ang nagrekomenda kay Gong Xiao na maging Chief of the Salt Department ay si Iping. Ang matandang baliw sa bahay ni Kaiyin, matapos gumaling sa ilang beses, ay nakaya ng alagaan ang sarili, ngunit naglakwat sa palasya kung saan-saan. Hinanap siya ni Ping An at Kaiyin sa loob ng isang hapon at nang makita ang mga taong nag-aaway, natakot ang matandang baliw at bumulong na hindi siya ang nagsunog. Naalala niya ang pangalan niya na Changqing at may anak na babae siyang nagngangalang Chang Lianhua. Patuloy siyang nagmakaawa kay Ping An na linisin ang pangalan ng kanyang anak. Nang makita niya si Iping, agad na sumigaw si Changqing na si Iping ang nagsunog. Nang kumalma si Changqing, isinalaysay niya na ang kanyang anak na babae ay sinunog ng buhay hanggang sa mamatay. Pagkatapos, ibinenta niya ang lahat ng kanyang ari-arian at nagpunta sa Ministry of Justice upang ireklamo na hindi lang si Yukian ang may kagagawan sa kaso ng sensor. Ngunit walang naniwala sa kanya at sa huli ay humingi siya ng tulong kay Iping. Ngunit nagkunwari lang si Iping na tutulong at lihim na pinainom siya ng tsaa na nagpatulog sa kanya. Nang magising si Changqing, natuklasan niyang nagliliyab ang lugar at nasunog din ang mga dokumento tungkol sa kaso ng sensor. Nang makita ang ngipin ng lobo sa kamay ni Ping An, kinilala niya agad siya bilang kanyang anak dahil iyon ang ngipin ng lobo na pinatalas niya at ibinigay sa kanya. Ngunit ito ang pulseras na iniwan ni Lian. Ngayon lang nalaman ni Ping An na siya pala ang ama ni Lian. Kinabukasan, dinala ni Ping An ang hairpin na bigay ni Xiao Cheng sa pawn shop upang mag-imbestiga. Nagkunwari siyang inaakit ang atensyon ng may-ari upang makapuslit si Dan Xin papasok at kunin ang mga aklat. Bigla na lang pumasok si Xiao Cheng at inakala niyang may ginagawang kahina-hinala si Ping An kaya dinala niya ito para tanungin. Sa katunayan, gusto niyang kunin ang mga aklat mula sa kanya at binalaan siyang huwag imbestigahan ang tungkol sa buwis sa asin at ang kaso ng sensor. Nahulaan ni Ping An na may kinalaman ito, kay Iping Kayagi ayaw niyang sirain niya ang kanyang magandang plano. Sabi niya mas mabuting huwag siyang maging kaaway niya dahil hindi siya magdadalawang isip na saktan siya. Sinimula ni Ping An na imbestigahan si Iping mula sa simula. Palagi siyang nagpapakitang mabuting opisyal kaya nahihirapan silang kumuha ng impormasyon mula sa kanyang mga tauhan at nagpadala pa siya ng mga tao para bantayan siya na nagpapahirap sa paggalaw ni Ping An. Direkta siyang nagpakita sa banal na handa at nagmakaawang buksan niya ulit ang kaso ng sensor. Kasama na ang investigasyon kina Zongsu at Iping. Ngunit gumawa ng palusot ang banal na handa na nag-aayuno siya kaya ayaw siyang makita. Kailangang lumuhod si Ping An sa harap ng bulwagan, sinasabing may kinalaman si Zongsu sa kaso ng sensor at nagbigay ng ebidensya, ang welding rod na nakaukit ng kanyang selyo.
Kahit na, ayaw pa rin siyang tanggapin ng banal na handa dahil sa Iping na pumipigil sa likod. Pinayuhan siya ni Iping na kung patuloy siyang lalampas sa limitasyon, mawawalan na ng tiwala sa kanya ang banal na handa at wala nang magliligtas sa kanya noon. Gusto ni Ping An na magpanggap si Danxin na tagahatid ng pintura kay Haiyan upang tiktikan si Iping, ngunit may nakikinig na sa labas ng usapan nilang dalawa. Inanyayahan ni Xian si Ping An na uminom ng alak upang tanungin siya tungkol sa kanyang pagpunta sa harap ng banal na handa, ngunit tinanggihan siya. Sinabi ni Ping An na may kinalaman si Zongsu sa kaso ng asin ng Jin Yuan labanan, ngunit ang mga nagpupuslit ng asin na nahuli ni An Kang ay hindi konektado sa kanya. Ipinahihiwatig nito na may iba pang kasangkot sa bagay na ito at ipinaalala ni Ping An si Gong Xiao kay An Kang upang imbestigahan. Malapit na ang Mid-Autumn Festival, nagluto si Ermu ng cake para kainin ng grupo ni Ping An at nalaman niya na ang matandang baliw ay nagbigay ng cake kay Ernyang. Biniro ni Ping An na sina ni Chang at Ermu ay may mapupuntahan na at sina Ping An at Danxin na lang ang magkakasama pagtanda nila. Nagsimulang magpanggap si Danxin bilang tagahatid ng tinta at pintura kay Haiyan upang tiktikan ang mga galaw sa loob ng tirahan. Narinig niyang lihim na iniimbestigahan ni Iping ang pinagmulan ni Ping An sa Tongsuan County. Nahanap din niya ang saksing si Gu King na dating pangalan ni Ping An na siyang gumamit ng hypnosis upang dalhin ang mga batang babae sa walang taong bahay. Ngunit ito ay ganap na plano ni Iping upang magtanim ng galit si Danxin kay Ping An at sa huli ay maging isang taksil sa bansa. Inamin ni Ping An na ang kwentong narinig ni Danxin ay totoo, na niloko niya ang lahat. Sinabi ni Ping An na ang nakaligtas sa kaso ng sensor na nakita niya ay si Ruan Qin, ngunit tumalon ito sa bangin sa harap niya. Kahit na naunawaan ni Danxin na naghihiganti si Ping An upang itama ang pagkakamali noon, galit siya kay Ping An dahil sa pakikipagtulungan sa masasamang tao na nagdulot ng kapahamakan sa maraming tao. Bagamat hindi nasaktan, pinuto ni Danxin ang pagkakaibigan nila at nagpasya siyang maghiganti ng mag-isa. Maging si Ni Chang ay nadismaya sa kanya, kaya gusto niyang umalis sa Chengdu. Hating gabi sa gitna ng bagyo, biglang dumating si Xiao Cheng upang hanapin si Ping An at gustong ikulong siya. Pinaalalahanan siya ni Ping An na maghahanda si Danxin upang asintahin si Iping. Alam niyang ayaw ni Xiao Cheng na mamatay si Iping ngayon, kaya pupunta siya sa tirahan nito upang iligtas siya. Sa katunayan, nailigtas ni Xiao Cheng si Iping at dinala ang notebook ng kaso ni Ping An upang ibigay kay Iping. Mula sa simula, hindi hinayaan ni Danxin ang mga pagpapakana ni Iping na magdulot ng away sa pagitan nila ni Ping An kaya nagkunwari siyang aatakehin si Iping upang kumuha ng impormasyon. Gayunpaman, hindi naman si Iping ang bobo para magpauto sa kanya. Sinabi niyang dadalhin niya si Danxin sa isang interesanteng lugar kinabukasan. Kinabukasan, dinala ni Iping si Dachang sa Chengdu upang magtanong tungkol sa kinaroroonan ni Ping An at hinanap niya si Ping An at inanyayahan siya sa isang tea house. Pagkatapos, binalaan niya si Ping An tungkol sa ginawa niya noong bata pa siya upang mangikil sa kanya. Sina Iping at Danxin ay nanood mula sa isang sulok. Naglagay siya ng bitag upang mahulog si Dachang sa tubig upang makita kung ililigtas ba siya ni Ping An. Hindi inasahan ni Danxin na nagkamali siya. Umalis talaga si Ping An at hinayaan si Dachang sa tubig upang ipagtago ang nakaraan. Nagbigay ng kondisyon si Iping kay Danxin. Kung papatayin niya si Ping An, bubuksan niya ulit ang kaso ng sensor. Sinabi niya na hawak niya ang liham ni Yukian na nagpapatunay na siya ay biktima ni Du Liang upang pumayag si Danxin sa kasunduan. Pumunta si Ping An sa East Jiao Salt Depot upang bantayan si Xu King, ngunit nakita niya si An Kang doon. Ipinakita niya sa kanya na pinalitan nila ang asin ng sandbags upang malito ang lahat at maipuslit ang asin. Tumakbo si Ping An upang ipaalam kay Xiao Cheng upang mahuli at tanungin si Xu King. Nagpumilit siyang buksan ang bodega ng asin upang inspeksyonin, ngunit ang lahat pala ay totoong asin. Nawala namang nagawa si An Kang kahit galit na galit siya. Niyaya ni Ernyang si Danxin upang ipaliwanag na ang lahat ng ginawa ni Ping An ay upang tubusin ang mga pagkakamali niya noon para maunawaan siya ni Danxin. Gayunpaman, hindi malilimutan ni Danxin ang pagkakadala sa kanya sa walang taong bahay at ang pagkamatay ng kanyang ina sa sakit pagbalik niya, kaya hindi niya kayang patawarin si Ping An. Lumuhod siya sa harap ni Ernyang upang humingi ng tawad dahil baka hindi na niya ito mapaglingkuran pa. Nakita ni Ernyang ang isang masamang kapalaran para sa lahat, ngunit wala siyang magawa upang baliktarin ito. Pinayuhan siya ng matandang baliw na wala ring maitutulong sa Ping An kung mananatili siya doon at mas mabuting bumalik sa kanilang guro upang maghanap ng solusyon. Nag-iwan si Danxin ng liham na nag-aanyaya kay Ping An sa tulay ng manggo upang mag-usap, ngunit pagdating niya ay gusto na siyang barilin ni Danxin ng pana para maghiganti. Nang tumakbo si Xiao Cheng papunta, nakita niyang tinamaan ng pana si Ping An at nawala ng balanse. Nahulog siya mula sa tulay. Nang umalis ang lahat, mabilis na tumalon si Xiao Cheng sa ilog upang iligtas si Ping An. Pagkatapos, dinala niya siya pauwi upang gamutin ang kanyang mga sugat at nakatanggap naman si Ping An ng balita na umalis na pala si Ernyang ng palihim. Nag-iwan lang ng liham na nagsasabing huwag siyang isipin. Lalo pang dumami ang sakit sa puso ni Ping An at naramdaman ni Xiao Cheng ang simpatya sa kanya dahil binalikan din siya ng mga manggaw nang buwagin niya ang paligsahan sa Longmen. Ang pagkaalam na si Ping An ay nasangkot din sa kaso ng imperial na paglilitis ay hindi mahalaga sa kanya dahil naniniwala lamang siya sa kasalukuyang tao nito. Umiyak si Ping An sa pasasalamat sa kanyang pagtitiwala at sa pananatili sa tabi niya sa desperadong oras na ito. Sabi niya gusto niyang talakayin pa ang tungkol sa negosyo kasama niya. Kung magtagumpay siyang harapin si Hai Ping, magkakamit
siya ng malaking merito, ngunit hindi siya nagsalita at pinilit siyang gamutin muna ang kanyang sugat. Sinabi ni Ping An na kung ang kaso ng imperial na paglilitis ay bubuksan muli, dapat niyang hawakan ito ng walang kinikilingan at pumanig sa kanya, ngunit hindi pa rin sumang-ayon si Xiao Cheng. Nang malaman na buhay si Ping An, inutusan ni Hai Ping si Dan Xin na sumulat ng isang sumbong tungkol sa kaso ng imperial na paglilitis noong nakaraan at ilantad ang papel ni Ping An sa pagpinsala sa mga babaeng sibilyan. Ang lahat ay nag-uusap na siya ay isang masamang babae na isinilang upang pumatay ng mga tao at sinumpa siya kahit saan. Nang dumating si Ping An upang makipagkita sa banal na kataas-taasan, si Xiao Cheng ay nasa loob na nakikipag-usap sa banal na kataas-taasan. Inutusan niya siyang subaybayan si Hai Ping upang mahanap ang kanyang ugat at binalaan siyang huwag makisali kay Ping An baka masira ang lahat. Dinala ni Hai Ping si Dan Xin upang magdemanda sa kagawaran ng kriminal. Inakusahan na ang kaso ng imperial na paglilitis noong nakaraan kung saan si Yugan ay biktima ng kawalang katarungan at ang pinuno ay ang grupo ni Zhe Yuan at may kaugnayan kay Ping An. Nakita ni Xie Sheng na ang hitsura ni Xiao Cheng sa pagkakataong ito ay eksaktong katulad noong nag-aalangan kung ililigtas ba si Ping An o hindi kaya binigyan niya si Xiao Cheng ng barya upang ito ang magdesisyon. Ipinatawag ni Guo Ziking si Ping An upang tanungin siya ng detalyado. Tapat siyang nagkwento na may 3 tao na ginamit niya ng hypnosis sa inabandonang bahay kasama si Dan Xin. Ikinwento niya na ang mga pinuno sa kasong ito kabilang sina Du Liang, Zhe Yuan at Qi Junshan ay nagkataong namatay lahat sa isang taon. Pagkatapos nito, sumulat si Guo Ziking ng sumbong upang ihandog sa banal na kataas-taasan, ngunit ibinalik niya ang isang piraso ng tisa at isang dahon na nagpapahiwatig na gusto niyang baliktarin ang kaso mula kay Ping An. Pagkatapos ay inutusan ni Guo Ziking na tanggalin ang posisyon ni Ping An bilang pinuno ng sentro ng puso, ngunit hindi pa rin nasiyahan si Hai Ping. Sa sandaling ito, pumasok si Xiao Cheng at ipinahayag na siya ay inirekomenda upang imbestigahan ang kaso ng imperial na paglilitis. Kumalat ang balita na si Hai Ping ay tumulong sa saksi upang baliktarin ang kaso at linisin ang pangalan ni Yugan, samantalang si Ping An ay ininsulto ng husto ng mga tao. Ang dahilan kung bakit pumayag si Hai Ping na baliktarin ang kasong ito ay upang itago ang kaso ng buwis sa asin na iniimbestigahan ni Wu Ankang at upang maiwasan ang pagdududa ng banal na kataas-taasan. Bagamat malayo na ang masamang reputasyon ni Ping An, nagtitiwala pa rin si Ankang sa kanya dahil naniniwala siya sa kanyang sariling paghuhusga at pinapayuhan siyang huwag masiraan ng loob. Nagpatuloy si Hai Ping sa paggawa ng isang bagong plano. Ngayong gabi, sasamba ang banal na kataas-taasan at ang mga opisyal sa buwan sa pavilyon ng langit at taglagas. Gusto niyang gamitin ni Dan Xin ang pagkakataong ito upang dakpin si Li Zongfu sa tore ng tarangkahan ng lungsod ng Changxia at akitin si Ping An na pumunta rin. Pagkatapos, dapat patayin ni Dan Xin si Li Zongfu at isisi kay Ping An. Inayos niya na may mga tao na nagtatago, naghihintay na mamatay si Li Zongfu at agad na patayin si Ping An upang maiwasan siyang ipagtanggol ang sarili. Nais ni Ping An na bisitahin si Chang Qing, ngunit hindi niya inaasahan na susundan siya ni Xiao Cheng at nagboluntaryo pa itong magluto. Sinabi niya sa kanya ang tungkol sa paparating na plano ni Hai Ping na gamitin ang kanyang buhay upang baliktarin ang kaso ng imperial na paglilitis. Nakatanggap din si Ping An ng liham mula kay Dan Xin na nag-aanyaya sa kanya sa tarangkahan ng lungsod kaya kailangan niyang pumunta. Pagkakita sa kanya, agad na tinawag siya ni Chang Qing ng 2 beses na Lianhi at sinabing siya ay anak niya. Sumunod din si Ping An sa pag-arte, kasama niya at si Xiao Cheng ay nagpakilala pa bilang kanyang asawa. Nagdamdam si Ping An na ilang buwan pa lamang silang nagkakilala, ngunit pakiramdam niya ay matagal na silang magkakilala at pagkatapos ay sumandal siya sa kanya, pagod na pagod. Sinabi ni Xiao Cheng na bumalik na si Ping An at pagdating ng panahon, dadalhin niya ito upang tingnan ang buwan. Bago umalis, lumingon si Ping An at sinabi kay Xiao Cheng na huwag niyang pagsisihan ang pagkikita sa kanya. Biglang nagising si Chang Qing at napagtanto na hindi niya anak si Ping An, ngunit dahil ayaw niyang saktan ang damdamin nito, nagkunwari lang siyang umarte upang maramdaman niya ang init. Naimbestigahan ni Xiao Cheng na ginamit ni King ang tindahan ng sanglaan upang maglaban ng pera mula sa ilegal na pagbebenta ng asin, ngunit hindi niya kayang guluhin ang ahas sa damuhan kaya sinabi niya kay Gwen na ipaalam ang balitang ito kay Ankang. Sa kabilang banda, nang dumating si Ping An sa tagpuan, agad na kumalat ni Hai Ping ang balita na dinakip niya si Li Zongfu sa tarangkahan ng lungsod na nais patayin upang dalhin ang banal na kataas-taasan at hatulan siya. Sa simula, si Ping An mismo ang nagdala kay Zhu Dachang sa lugar ni Hai Ping at nag-imbento ng eksena ng magkapatid na nagpapatayan upang panoorin niya. Ang mga tao ni Xiao Cheng ay nag-abang na naghihintay na dumating si Ping An sa lugar ni Li Zongfu upang barilin siya. Nahulaan ni Ping An ang plano ni Hai Ping kaya nagkunwari siyang lumabas upang ilantad siya sa publiko at baliktarin ang kaso ng imperial na paglilitis. Idinikit niya ang kutsilyo sa liig ni Li Zongfu sa sandaling dumating ang banal na kataas-taasan. Pagkatapos, lumabas si Dan Xin upang magpatotoo na si Li Zongfu ay nasangkot sa kaso ng imperial na paglilitis at pagkatapos ay inilantad na inutusan siya ni Hai Ping na patayin si Li Zongfu. Sa sandaling ito, nagkunwari si Xiao Cheng na binaril ang isang palaso sa lugar ni Ping An, ngunit sadyang hindi tinamaan at sinabing natatakot siyang saktan si Li Zongfu. Alam niyang si Xiao Cheng ay tauhan ni Hai Ping kaya nagkamali siyang inisip na gusto siyang patayin, kaya inamin ni Li Zongfu ang lahat na si Hai Ping ang nag-organisa ng kaso ng imperial na paglilitis. Dinala ni Ping An si Sun Xizeng upang magpatotoo na ang pagsunog ng mga dokumento ng kaso ng imperial na paglilitis ay inayos ni Hai Ping upang bitagin si Chang Qing at saktan siya upang mabaliw. Nagmakaawa siya sa banal na kataas-taasan na
ibalik ang kawalang katarungan, kahit na makulong siya ay tatanggapin niya, ngunit nagsalita si Dan Xin at sinabing walang kinalaman si Ping An sa lahat. Ang lahat ng mga tao na naroroon ay nagtaas ng kanilang mga boses upang hilingin na imbestigahan ang kaso, kaya inutusan ng banal na kataas-taasan ang kanyang mga tao na arestuhin si Hai Ping para sa interogasyon. Pinalaya si Li Zongxu habang sina Ping An at Dan Xin ay dinala sa dalisi kagawaran ng hustisya upang hintayin ang hatol. Nahulaan ni Ping An ang ginawa ni Hai Ping sa kanya. Inamin ni Dan Xin na binigyan siya ni Hai Ping ng lason upang patunayan na hindi niya ito ipagkakanulo, kaya hindi siya aabot sa gabing ito at alam din niya ang plano ni Ping An. Sa huli, itinapon ni Dan Xin si Li Zongxu sa lupa at pagkatapos ay tumalon upang magpakamatay. Kahit na nakakulong at iniinteroga, hindi nagsalita si Hai Ping at hindi pa rin sapat ang mga ebidensya upang hatulan siya. Naalala ni Ping An ang sinabi ni Dan Xin bago siya mamatay na hindi niya maibibigay ang dahon sa kanya. Kaya pumunta si Ping An sa bahay ni Dan Xin upang tingnan at natagpuan ang paso ng chrysanthemum na bulaklak na ibinigay niya rito. Sa ilalim ng lupa ay may isang supot ng mga halamang gamot na ibinigay ni Dan Xin kay Ping An. Nilagay niya sa loob nito ang isang liham na isinulat ni Yugan kay Hai Ping na humihiling sa kanyang linisin ang kanyang pangalan, kaya agad na pinahanap ni Xiao Cheng ang palasyo nito. Sa labas, may lalaking nagngangalang Hima Oshan na nakarinig ng pag-uusap na ito at pagkatapos ay nagulat sa lalaking nakamaskara. Nakahanap si Gu Wenwu ng isang kahon na naglalaman ng liham ni Yugan, ngunit may kasama itong paputok. Pagkatapos, dinala niya ang kahon sa dalisi kagawaran ng hustisya upang ipakita kay Gu Yu. Nang una niyang buksan ang kahon, may mekanismong nagpasiklab ng apoy, ngunit sa kabutihang palad ay mayroong isang mangkok ng tubig sa tabi niya, kaya naapula niya ito sa tamang oras. Nagpatuloy siyang nagbigay ng ebidensya na ang lihim na liham ng pagpuksa noong nakaraan ay lihim na itinago ni Sun Xizeng bago ito sirain. Sa simula, inihambing niya ang maraming sulat kamay, ngunit hindi pa rin mahulaan kung sino ang sumulat ng lihim na ito. Ngunit aksidente siyang nakatuklas na kapag inilabas ang liham sa liwanag, makikita na ang bawat salita ay kinuha mula sa 2 libro na ibinigay ni Yugan kay Hai Ping. Sa puntong ito, inamin ni Hai Ping na ang lihim na liham ay ginawa niya mula sa sulat kamay ni Yugan. Ang totoo, nang pinatay ni Ping An ang apoy, huli na para iligtas ang nasusunog na liham. Naalala ni Ping An ang isang paraan upang gayahin ni Xiao Cheng ang sulat kamay ni Yugan at sadyang tumayo siya sa malayo upang hindi makita ni Hai Ping. Sa araw ng paglilitis, inamin ni Hai Ping na noong nakaraan sa Tongsuan County, nakipagsabuatan si Dulayang sa mga opisyal hindi lamang upang saktan ang mga babaeng sibilyan, kundi pati na rin ang pagbili at pagbebenta ng mga posisyon. Siya noon ay ipinadala sa Tongsuan County upang mag-imbestiga, ngunit tumanggap ng suhol mula kay Dulayang kaya't ipinikit niya ang isang mata at hinayaan na lang. Gayunpaman, hindi ganoon si Yugan, nagpa siya siyang imbestigahan hanggang sa huli at parusahan ang mga nagkasala. Natakot si Hai Ping na kapag nag-imbestiga si Yugan, alalabas din ang kaso niya ng pagtanggap ng suhol, kaya gumawa siya ng peking lihim na liham at sinisi ang lahat kay Yugan. Sa pagkakataong ito, idinagdag ni Ping An ang akusasyon laban kay Li Zongxu na bukod sa kaso ng imperial na paglilitis, nagdala pa siya ng kontrabando ng asing. Nagdala si Gu Ankang ng ebidensya tungkol sa pag-iimbak ni Li Zongxu ng asing sa loob ng ilang taon at pagkatapos ay ibinenta ito sa mga tao sa napakataas na presyo at maging si Hai Ping ay sangkot. Kaya di na itatag ang mga kaso laban kay Hai Ping, ngunit itinago pa rin niya ang mga opisyal na nakikipagsabuatan sa kaso ng imperial na paglilitis noong nakaraan. Nag-iisa si Xiao Cheng na pumunta sa bilangguan upang hanapin si Hai Ping. Kahit na umamin na siya sa krimen, naniniwala pa rin siya na ang mga odds sa korte ay hindi kailanman mawawala. Ngunit nagtitiwala pa rin si Xiao Cheng na mamuhay ng matuwid, na ang pagiging opisyal ay para sa mga tao at handa siyang imbestigahan hanggang sa huli upang alisin ang mga odd na iyon. Pagkatapos umalis ni Xiao Cheng, ginamit ni Hai Ping ang puting tela na inihanda niya upang magbigti at magpakamatay. Natapos ang kaso at nagbigay ng utos ang banal na kataas-taasan na kumpiskahin ang lahat ng ari-arian ni Li Zongxu at gantimpalaan ang mga gumawa ng malaking merito. Gayunpaman, ang pangunahing tao, si Xiao Cheng, ay walang natanggap dahil nagpasya siya sa lahat ng bagay ng walang pahintulot na nagalit sa banal na kataas-taasan. Kaya inutusan lamang niya siyang gampanan ng mabuti ang kanyang tungkulin sa dalisi kagawaran ng hustisya at hindi na siya dapat pumunta kung hindi siya ipapatawag. Mula sa malayong Yangzhou, narinig ni Chang ang balita na ang kaso ng imperial na paglilitis ay binaligtad at nalutas ang kawalang katarungan, kaya bumalik siya sa banal na kapital upang makita si Ping An. Kahit lumipat na siya sa Yangzhou upang manirahan at maging tagapagsama ng musika kasama si Zhao Zhen, may mabigat pa rin siyang damdamin sa puso, kaya nagpa siya siyang magpaalam. Nang muling makita si Ping An at ang kanyang mukha ay puno ng lungkot, alam ni Chang na malungkot si Ping An dahil sa pagpanaw ni Dan Xin at Tai Lian. Bagaman natapos na ang kaso ng imperial na paglilitis, ito ang naging determinasyon ni Ping An sa buong buhay niya, kaya bigla siyang hindi na alam ang susunod na gagawin. Samantala, kusang loob na hinanap ni Xiao Cheng si Gu Yujing upang magbigay galang at inanyayahan siya nitong magpunta sa mansyon ni Mei Baiwen upang mag-usap. Pagkatapos, nais pang irerekomenda ni Gu Yujing si Xiao Cheng sa banal na kataas-taasan para sa posisyon ng siyang suministro. Ngunit naniniwala si Mei Baiwen na ito ay isang posisyon na maraming tao ang nag-aasam, kaya kung ilalagay siya sa posisyon, magdudulot ito ng pagkadiskontento. Kaya, pinlano ni Mei Baiwen na ilagay si Ziling, isang walang kakayahang tao, sa posisyon upang ihanda ang daan para kay Xiao Cheng sa hinaharap. Sinabi pa ni Gu Yujing kay Xiao Cheng
Cheng na makipag-ugnayan ng mas madalas kay Wu Xianhe na nagpapakita na tinitingnan niya siya bilang kanyang manugang. Samantala, dinala ni Wu Xianhe si Ping An sa labas para mamasyal. Tumataas ang presyo ng asin, kaya nagmamadaling bumili ang mga tao ng reserbang asin. Alam na hindi matatag ang isip ni Ping An, pinayuhan siya ni Xianhe na gugulin ang ilang araw na mamuhay bilang isang normal na tao upang gumaan ang kanyang loob. Gayunpaman, may duda pa rin si Ping An na mayroon pang puwersa sa likod ni Hai Ping kaya gusto niya pang magpatuloy sa pag-imbestiga. Isang babae na nagpakilalang isa sa mga dinala ni Ping An sa inabando ng bahay ang dumating upang tanungin siya. Ipinakita rin niya sa kanya ang kanyang mukha at braso na nasunog sa sunog noong taong iyon at galit na sinabi sa kanyang mamatay na siya bilang kabayaran sa kanyang mga kasalanan. Nang dumating si Chang, nakita niya itong umalis at si Ping An naman ay naging tahimik at malungkot. Ipinahayag ni Gu Yujing sa lahat na pinili niya si Xiao Cheng bilang kanyang magiging manugang at inutusan siyang samahan si Wu Xianhe sa bundok upang makita ang ina nito. Kahit ayaw, sumama pa rin si Wu Xianhe sa kanya at nagdala sila ng rock sugar na cake para kay Wei Xuanmin. Pagkakita pa lang niya sa dalawa, alam na niya na politikal na kasal lang ito, kaya pinayuhan niya na ang kasal ay dapat magmula sa pag-ibig at pagkatapos ay pinauwi na niya sila ng maayos. Si Ping An ay nalasing sa magdamag at nakakita pa ng ilusyon ni Nguyen Cam. Kinabukasan, nagpa siyang ibigay ang titulo ng deed ng Giguan Klinika kay Chang upang ingatan at nagdesisyon siyang umalis ng Chengdu Capital. Gusto niyang maglakbay sa mundo, bumalik sa pagiging isang malayang manggagamot at ang relasyon niya at ni Xiao Cheng ay parang mga damong dagat na nagtatagpo kaya hindi na kailangang ipaalam. Pagkatapos, sinabi pa niya kay Chang na kung bibisitahin niya ang libingan ni Dancin at Tailian, tulungan siyang maghanda para sa kanila. Ngunit pagkatapos mag-isip ng mabuti, napansin ni Chang ang kakaiba. Kaagad na gusto ni Ping An umalis pagkatapos siyang hanapin ng dalaga. Bigla niyang naalala na ang dalaga ay medyo kahawig ng isang Anpui secret agent na kakadating lang sa One Guxiang 10,000 Kingdoms na may dalang girong diskiskit. Kaya mabilis na ipinagbigay alam ni Chang kay Xiao Cheng. Nag-aalala siya na may sinabi ito kay Ping An dahil ang sakit sa puso ni Ping An ay laging ang kaso ng imperial na paglilitis. Naghinala si Chang na baka magpakamatay si Ping An kaya ibinunyag niya kay Xiao Cheng na baka bumalik siya sa Fu Village. Nang makita siya ni Xiao Cheng, nakita niya si Ping An na nag-iisang nakatayo sa bangin, kaya nagmadali siyang sabihin na nagdisgis ang dalaga para lokohin siya. Sinabi pa niya na isa siyang sinyimang lunas ng puso na lumulutas sa mga problema ng iba, kaya marami siyang natulungan. Sabi niya siya nga, pinayuhan siya ni Xiao Cheng na mag-isip ng mabuti at pagkatapos ay dali-daling umakyat upang pigilan siya baka mahulog. Sa pagkakataong ito, tila nag-isip ng mabuti si Ping An. Sinabi niya na isa sa pinakamahalagang pasyente para sa kanya ay si Xiao Cheng. Pagkatapos, bumalik si Ping An sa banal na kapital upang simulan ang pag-iimbestiga tungkol sa babae. Ginamit niya ang Mongshu Dreaming Spell upang takutin ito at magsalita. Nagpakilala siya bilang Jiao Zhen. Ang dahilan kung bakit niya ginamit ang girong diskiskit upang linlangin si Ping An ay dahil ginamit ni Huanyang ang kanyang kapatid na babae upang takutin siya. Nang si Ping An at Xiao Cheng ay pupunta upang hanapin si Huanyang at tanungin, natagpuan nila itong patay sa kanyang silid. Nahulaan ni Ping An na ang tao sa likod ay talagang takot sa kanya, kaya gusto siyang patayin araw at gabi. Pagkatapos basahin ng maigi ang liham ni Yugan, napansin ni Ping An ang isang hindi pangkaraniwang bagay. Karaniwan, kapag may inakusahan at dinala sa San si 3 judicial offices para sa paglilitis, kailangan ng 3 araw ng pagtatrabaho, tulad ng kaso ni Hai Ping. Ngunit sa kasong ito, nahatulan si Yugan sa loob lamang ng isang araw, na lubhang kahinahinala. Sinabi niya ito kay Sun Xizeng, at pagkatapos na mahikayat, pumayag din siyang sabihin na noong nakaraan ay may 3 San si Shen Guan 3 judicial officials na humatol kay Yugan. Gayunpaman, 2 sa kanila ay namatay na ilang taon na ang nakalipas. Tanging ang kakilala ni Yugan na si Lu Wei ang buhay pa, ngunit nagretiro na at nagtatago. Kaya ikinuwento ni Ping An kay Xiao Cheng ang kanyang hinala, ngunit pinayuhan niya itong sumuko at magtago muna sandali. Alam na hindi siya susundin ni Ping An, ibinunyag ni Xiao Cheng na si Lu Wei ay nakatira sa Wuan County. Agad na naglakbay si Ping An upang hanapin siya at natagpuan siyang namumuhay ng masaya kasama ang kanyang mga anak at apo. Sinamantala ang pagkakataon na wala ang kanyang pamilya, nagkunwari si Ping An na isang babae na nawala ng lahat ng kanyang pera upang humingi ng panunuluyan sa bahay ni Lu Wei sa isang gabi. Walang pagdududa si Lu Wei at inisip na siya ay isang kaawa-awang babae kaya pinayagan niya itong manatili. Sinabi ni Ping An na ang kanyang bayan ay nasa Tongsuan County at mayroon siyang nakatatandang kapatid na babae na biktima ng kaso ng imperial na paglilitis na ikinabahala ni Lu Wei. Naalala niya ang kanyang kaibigan noong nakaraan at naramdaman na dapat may magsunog ng ilang bagay para kay Yugan sa gabi. Sa sandaling ito, biglang may palaso na lumipad patungo kay Ping An ngunit mabilis siyang nakaiwas. Isang lalaking may takip ang mukha ang lumabas at sinabing gusto niyang patayin si Ping An. Nagmakaawa si Lu Wei na patawarin siya at tumayo upang protektahan siya at aksidenteng nabunyag na ang mastermind sa kaso ng imperial na paglilitis ay si Wu Jing. Sa katunayan, ang lalaking may takip ang mukha ay isang tao ni Ping An na inilagay niya upang kumuha ng impormasyon mula kay Lu Wei at maging si Chang ay naroroon. Pagkatapos maunawaan ang lahat, isinalaysay ni Lu Wei na noong nakaraan, ginamit ni Gu Yujing ang kanyang anak na lalaki upang takutin siya na akusahan si Yugan upang takpan ang kaso ng pagbebenta ng asin. Ngunit pinayuhan niya ito
nitong huwag pakialaman si Wu Yujing dahil mapanganib ito para sa kanya. Ang dahilan kung bakit nagbigti si Hai Yiping ay inayos din ni Wu Yujing. Upang takpan ang kaso ng pagbebenta ng asin, ginamit ni Wu Yujing ang pamilya ni Hai Yiping upang pilitin siyang magpakamatay at umako ng kasalanan at upang hindi masangkot ang pamilya Wu. Alam niya na kung buhay pa si Ping An ay magiging banta ito sa pamilya, kaya sinabi niya kay Wuxian na ayusin ang pagpatay sa kanya. Samantala, naimbitahan ni Wu Ankang ang kaso ng asin sa labanan sa Jinyuan at nalaman na ang kanyang sariling ama ang mastermind. Hindi siya makapaniwala na ang kanyang ama, na matagal ng kingguan matuwid na opisyal, ay gagawa ng ganoong kasakiman. Nisumakay pa siya ng kabayo at gustong makita ang banal na kataas-taasan, ngunit sa huli ay nag-aalangan siya at umalis. Walang kamalay-malay si Ankang na ang kanyang ama at kapatid na babae ay matagal nang nakikipagsabwatan. Si Wuxian mismo ang nagbigay ng balita tungkol sa imbakan ng asin, kaya ginang dumating siya upang suriin ang mga sako ng buhangin ay naging totoong sako ng asin. Ang pag-uutos kay Huanyang na humanap ng isang dalaga upang gawin ang Dabanxin Lit psychological attack kay Ping An ay gawa rin ni Wuxian. Determinado siyang tanggalin ang mga humahadlang sa daan na nakakaapekto sa dakilang gawain ng pamilya Wu. Lihim na pumunta ang banal na kataas-taasan sa Anexinguan Rest Assured Inn ni Ping An upang makipagkita sa kanya ng pribado. Pinaramdam niya sa kanya na huwag nang mag-imbestiga pa ng mas malalim at sinabi sa kanyang umalis sa banal na kapital na ito. Pagkatapos, pribadong nakipagkita si Ping An kay Xiao Cheng at tinanong kung paano niya nalaman na si Wu Yujing ang nasa likod. Mula nang makita niya na si Huanyang, kahit patay na, ay mahigpit na humahawak pa rin ng isang zitan red sandalwood na kahoy. Alam niya na iyon ang pahiwatig na tumutukoy kay Wu Yujing dahil gusto rin niya ang ganitong uri ng kahoy. Tinanong niya muli kung gusto niyang talikuran ang lahat at umalis, nangako siyang poprotektahan siya sa isang buhay na mapayapa. Ngunit determinado si Ping An na imbestigahan hanggang sa huli at dahil isa na siyang tao ni Wu Yujing, nilinaw niya na mula ngayon ay magkaaway na sila at huwag silang magbigayan. Makalipas ang isang taon, ang Erwangzi pangalawang prinsipe na si Suodan ay umakyat sa trono at nagpadala ng mga tropa upang lusubin ang hangganan, kaya giagad na umalis si Ankang upang sugpuin ang rebelyon. Si Xiao Cheng naman ay naging mapagmataas at walang paggalang sa sinuman mula nang makipagkaibigan siya sa paksyon ni Mei. Isang ama na ang anak ay nadakip dahil sa kontrabando ng asin ang nagalit at binuhusan siya ng malamig na tubig. Agad namang ipinakulong ni Xiao Cheng ang lalaki sa niebe. Kahit na ang impluwensya ni Wu Yujing sa korte ay parang sikat ng araw sa tanghali, laging nagpapanggap si Mei Baiwen na may sakit upang iwasan siya. Kahit na personal na dumating si Wu Yujing upang bisitahin siya, pinalayas pa rin siya ni Mei Baiwen. Dumating ang balita mula sa Yangzhou. May nagulat na ang isang bodega ng asin ay puno ng peking asin at ang listahan ng mga suhol na pinamumunuan ni Wu Yujing. Siyempre, dinala ni Xiao Cheng ang balitang ito sa kanya upang malutas niya at pinuri naman siya na gumawa ng malaking merito. Pagkatapos, may isang bagong negosyante ng asin na may napakalaking dami ng asin ang nakakuha ng atensyon ni Wu Yujing. Kaya, inutusan niya si Xiao Cheng at Wuxian na pumunta roon at mag-imbestiga. Ngunit hindi nila alam na ang kontrabandistang negosyante ng asin ay si Ping An pala. Ikinuwento ni Ping An na ang nagbigay sa kanya ng malaking dami ng asin ay si Huang Yimin, ang pinakamalaking kontrabandistang negosyante ng asin sa Henan Province. Minsan siyang nagamot ng pananakit ng ulo ng isang negosyante ng asin at pagkatapos ay ipinakilala nito ang kanyang kuya sa kanya. Upang makamit ang pagtitiwala ni Huang Yimin, ginamot ni Ping An ang sakit sa puso nito mula nang mamatay ang asawa nito na naging sanhi ng kanyang kapansanan sa paa. Talagang pinili ni Wuxian na paniwalaan si Ping An at nagtakda ng petsa para makipagkita kay Huang Yimin bago umalis. Pinaalalahanan pa ni Ping An si Xiao Cheng na mag-ingat sa makapal na niebe at baka madulas siya at mahulog. Sa daan pa uwi, isang grupo ng mga taong nakaitim ang sumugod at pinalibutan ang karwahe ni Xiao Cheng. Nakatanggap ng anonymous na liham si Xing Bu Zhaofeng na nagdadala sila ng kontrabando ng asin, kaya pumunta siya upang suriin. Sa katunayan, mayroong isang supot ng kontrabando ng asin sa loob kaya magkahawak kamay silang pumasok sa bilangguan upang hintayin ang hatol. Madaling nakalabas si Wuxian ngunit nanatili pa rin si Xiao Cheng. Hula niya na si Ping An ang nag-ayos nito. Noong nakaraan, nailigtas ni Pian Gu ang Bing si Wuxian sa bilangguan at nakasama niya si Ankang sa labanan kaya palagi siyang tapat sa kanya. Kaya, inutusan siya ni Wuxian na hanapin ang kontrabandistang negosyante na nakipagkita kay Huang Yimin. Pagkarinig na si Ping An ang tagapamagitan, agad na tinanggihan ni Wu Yujing ang transaksyon ito. Gayunpaman, kinabukasan ay pumunta pa rin si Wuxian upang talakayin ang negosyo kay Huang Yimin at nagpasya na bilhin ang lot ng kanyang kalakal. Ang dahilan kung bakit pumayag si Wuxian na makipagtulungan kay Ping An ay dahil sa kanyang pagiging mapagkumpetensya. Gusto niyang makita kung sino sa kanila ni Ping An ang mananalo sa kasong ito. Sa araw ng transaksyon ng asin, sa simula ay tila maayos ang lahat, ngunit nang magpalitan na sila ng asin at pilak, dumating ang mga tao ni Zhao Feng upang palibutan at arestuhin sila. Ang totoo, bago umalis ng banal na kapital noong isang taon, binigyan na si Ping An ni Zhao Feng ng isang florera na ibinigay ng isang misteryosong tao. Sa loob nito ay ang lingpa token ng pinuno ng sentro ng puso, kaya sa pagkakataong ito, nais ni Ping An na imbestigahan ang network ng kontrabando ng asin at gusto niyang makipagtulungan kay Zhao Feng. Ngunit hindi rin nagpahinga si Wuxian palihim siyang naglagay ng ilang baluti sa lalagyan ng asin ni Ping An upang akusahan siya ng pagtatago ng baluti na isang krimen ng pagtataksil. Dahil dito, naging madilim at walang makita. Samantala, tumakas si Ping An kasunod
susunod ng hudyat ni Zhao Feng, ngunit dumating si Xiao Cheng na gustong dakpin siya upang panagutin. Si Huang Yimin ay nanatili upang harangan si Xiao Cheng upang makatakas si Ping An. Ngunit pagkatapos ng labanan, napagtanto ni Xiao Cheng na hindi ito ang totoong Huang Yimin, kundi isang lalaking nakamaskara na nagpanggap. Ang kaso ay dinala sa dalisi kagawaran ng hustisya upang lutasin. Maging siksing Bu Zhao Feng ay nasangkot sa kaso ng pagbebenta ng asin at baluti, at si Ping An naman ay may Chui na wanted poster sa lahat ng dako. Kung sino man ang makakita sa kanya ay magkakamit ng malaking gantimpala. Ang lalaki ay ikinulong sa bilangguan, ngunit kalmado at tiwala pa rin siya na hindi siya magbubunyag ng kahit ano. Gayunpaman, nang simula ni Xiao Cheng na banggitin ang kanyang pangalan, na tinawag na Q-ise, at ang kanyang pagkakakilanlan ay may isang pinsan na nagbabanta, kaagad siyang nagbunyag. Sa loob ng humigit kumulang isang taon, si Ping An ay naghanap ng ruta ng asin at umutang pa ng pangalan ni Huang Yimin upang makipagnegosyo. Ang liham na nag-aakusa sa ruta ng asin ni Wu Yujing ay siya rin ang sumulat upang pigilan ang pagdadala ng asin nito. Napilitan itong maghanap ng bagong ruta ng asin at iyon ay siya. Habang nagsasalita pa, biglang bumagsak si Q-ise, may bula sa bibig dahil nalason. Agad na inutusan ni Xiao Cheng ang isang manggagamot na pumunta upang hindi siya mamatay. Ang taong katabi niya na si Hima Oshan ay isang espiya na inilagay ni Wu Yujing, ngunit ambisyoso pa rin siyang kumita ng higit pa mula kay Xiao Cheng. Sumang-ayon din siya at sinabi sa kanya na pumunta sa Tuchu upang hanapin ang totoong Huang Yimin para kumbinsihin siyang magbenta ng asin sa kanya. May kalamangan si Xiao Cheng dahil hawak niya ang ngipin ng anak ni Huang Yimin dati na iligtas ng kanyang kaibigan ang buhay ng kanyang anak na si Huang Qi. Kaya, ibinigay ng binata sa kanyang kaibigan ang isang sirang ngipin upang sa hinaharap, handa siyang tumulong bilang pambayad sa pabor. Binigyan ni Xiao Cheng si Hima Oshan ng 3 araw para kumbinsihin si Huang Yimin na magbenta ng asin sa kanya sa anumang paraan at para makagawa siya ng pabor kay Wu Yujing. Ang balita na hinahanap si Ping An ay nagpasaya, kay Li Jun nagdusa siya dahil sa kanya sa harap ng banal na kamahalan, kaya bilabis siyang nagalit. Ngayon na may pagkakataon siyang patayin siya at makagawa ng malaking pabor, bakit hindi niya ito gagawin? Si Li Jun, Wu Xian'er, at Xiao Cheng, kasama ang balita na nagtatago si Ping An sa banal na kapital at sa black market, ay agad na umalis upang hanapin siya. Inutusan ni Li Jun ang lahat ng tao sa black market na tumakbo pa uwi at sindihan ang lahat ng mga ilaw upang masaliksik niya ang bawat bahay. Alam din ni Ping An ang tungkol dito, ngunit siya ay kalmado na umiinom ng alak habang si Gun Yuyan at ni Chang ay nag-aalala. Sinindihan pa ni Ping An ang lahat ng kandila upang akitin ang mga taong nanghuli sa kanya na pumunta rito. Nang dumating si Li Jun, dumating din sina Wu Xian'er at Ministro Zhang upang mag-agawan kung sino ang huli kay Ping An. Kahit na galit si Li Jun, wala siyang magawa. Tiwala si Wu Xian'er na nag-iisa siyang magbubukas ng pinto papasok sa Kaoloon Pavilion upang hulihin si Ping An, ngunit hindi niya inaasahan na ang taong makikita niya ay ang sarili niyang ina. Dati, pumunta si Ping An kay Wei Xuanmin at nagpahayag ng kanyang pagkakamali at hindi niya alam kung paano palayain ang sarili. Naiintindihan niya ang gustong ipahiwatig ni Ping An kaya nagpasya siyang bumaba ng bundok kasama si Ping An upang magkaroon siya ng isang daanan. Kasabay nito, dumating sina Xiao Cheng at Wu Yujing upang hikayatin si Wei Xuanmin na umuwi. Ngunit nagpumilit siyang manatili sa lugar na ito dahil isa na siyang nagpapalipas ng panahon na naghahanap ng kapayapaan. Ang dahilan kung bakit alam ni Ping An ang tungkol sa pamilya ni Wu Yujing ay nagduda kay Xian'er na si Xiao Cheng ang nagsabi sa kanya. Sa oras na ito, bumalik si Hima Oshan at ipinaalam na natagpuan na niya si Huang Yimin at pumayag siyang makipagkalakalan ng asin. Ang lahat ay dahil sa pagsisikap ni Xiao Cheng. Gayunpaman, may kondisyon si Huang Yimin na makipagkita muna kay Wu Yujing ng harapan bago siya makipagtransaksyon. Nagtataka si Wu Xian'er kung bakit mas mataas ang presyo ng asin ngayong taon kaysa noong nakaraang taon, ngunit tahimik ang banal na kamahalan at hindi gumagawa ng anuman. Ipinaliwanag ni Wu Yujing na alam ng banal na kamahalan na siya ay nasa isang balanse sa korte. At saka, ang kanyang anak na si Ankang ay nasa hangganan at nakikipaglaban kaya tiyak na hindi siya mapupuksa ng kamahalan sa ngayon. Pagkatapos magsalita, binigyan niya si Xian'er ng isang banga ng mamahaling alak, ngunit nang makalabas si Xian'er, ibinuhos niya ang lahat ng alak sa lupa at walang tinira. Nang sumunod na araw, talagang pumunta si Wu Yujing sa Tuchu upang pag-usapan ang negosyo. Nang mahanap niya si Huang Yimin, alam niya na ang taong kausap niya ay hindi ang totoong Wu Yujing. Tunay nga na si Wu Yujing ay nakaupo pa rin sa karwahe at hindi lumabas. Sa oras na ito lamang siya pumayag na makipagkita ng harapan kay Huang Yimin. Pumayag si Huang Yimin na magbenta ng asin kay Wu Yujing sa napakababang presyo sa kondisyon na ang kanyang anak na si Huang Qi ay magkaroon ng opisyal na posisyon sa kabisera. Sinabi ni Xiao Cheng na natagpuan ni Li Jun ang kinaroroonan ni Ping An sa Old Garden Street malapit sa black market, na nagpapatunay na siya ay laging nasa black market at pinoprotektahan ni Wei Xuanmin. Gayunpaman, hindi nagalit si Xian'er. Sa halip ay tumawa dahil pakiramdam niya ay napakaswerte na magkaroon ng karapat-dapat na kalaban na si Ping An sa buhay na ito. Ikinuwento niya sa kanya ang kanyang ambisyon na kapag namatay na ang banal na kamahalan, mag-aagawan sa trono ang dalawang pamilya na Wu at Li at isa lamang ang mabubuhay. Kahit sinabi ni Xiao Cheng na hindi pa niya natatagpuan si Ping An, agad siyang pumunta sa Manggao at pumasok sa isang lihim na lagusan upang makita si Ping An na nagtatago doon. Tinanggap ng banal na kamahalan si Mai Bowen at tinanong kung ano ang iniisip nito kung gusto niyang pumili ng isang prinsipe at pumili sa pagitan nina Wu Yujing at Wu Yuzi upang umakyat sa trono. Sinabi niya na kung itatalaga ng banal na
na kamahalan ang kanyang anak, maaari pa rin siyang sambahin, ngunit kung ang kanyang apo ang itatalaga, hindi na siya makikita bilang iginagalang. Isang buwan na ang nakalipas, natagpuan ni Xiao Cheng ang Wenchime na laging suot ni Ping An sa kanyang silid, kaya pumunta siya sa lugar kung saan madalas pumupunta si Ping An upang maghanap. Alam ni Ping An na siya ay nasa tabi ni Wu Yujing upang mag-ipon ng ebidensya, dahil si Wu Yujing ay nagmamanipula ng asin sa korte, kaya nag-alok siyang makipagtulungan upang tulungan siya. Mula noon, nagplano silang harangin ang ruta ng asin upang lumabas si Ping An bilang kalaban ng pamilya Wu. Ang pagbubunyag ni Qiu Zhe tungkol kay Ping An ay bahagi rin ng plano upang marinig ito ni Xian'er, at kahit ang pagkalason ay sinadya niyang ininom. Pagkatapos, inimbitahan ni Ping An si Wei Xuanmin na bumaba ng bundok kasama niya bilang isang pananggalang at hiniling kay Xiao Cheng na maghukay ng lagusan sa Manggao upang makatakas siya doon. Hindi niya pinahintulutan si Wei Xuanmin na direktang ibunyag si Wu Yujing sa kaso ng sensor, dahil sa kasalukuyan, ang kanyang layunin ay hindi lamang ang kasong ito. Inilabas siya ni Xiao Cheng para maglakad at narinig niyang iginagalang ng mga tao sa Manggao si Xiao Cheng dahil alam nilang marami siyang pasanin dahil sa kanila. Ikinuwento niya sa kanya ang chismis na gusto ng banal na kamahalan na itanghal ang kanyang apo bilang prinsipe. Ang pagkakataong ito ay tiyak na ginamit ni Wu Yujing upang makakuha ng mga kakampi at sirain ang kanyang mga kaaway, maging si Zhao Feng ay ikinulong niya. Kilala talaga ni Ping An si Huang Yimin dahil ginamot niya ang mga tao nito at siya mismo. Nagtiwala si Huang Yimin at ikinuwento sa kanya ang tungkol sa mataas na presyo ng asin ngayong taon dahil si Wu Yujing ang may kontrol at nag-alok si Ping An na tulungan siyang alisin ang tinik na ito. Mula noon, ang kanyang anak na si Huang Qi ay naging opisyal sa kabisera at responsable sa pamamahala ng asin ng korte at sadyang mali ang pagtatala ng dami ng asin. Sa korte, nagsimula ng magsumite ng petisyon ang mga paksyon ni Wu Yujing na gawin siyang prinsipe habang buhay pa ang prinsipe. Nagpahayag si Mei Bowen na ipagpaliban muna ang bagay na ito at talakayin sa ibang pagkakataon dahil kailangan munang harapin ang mga isyu ng pagkain, asin at digmaan kay Sudan. Kinokontrol ni Wu Yujing ang asin upang ipamahagi sa kanyang mga tauhan. Ang asin ay maaaring magbunga ng pera upang makabili ng lupa na nagiging dahilan upang maging palaboy ang mga tao, maging bandido at sa huli ay maging mga kontrabandista ng asin. Alam ni Mei Bowen na gusto ni Xiao Cheng na lipulin ang mga opisyal na iyon para sa layuning ito, kaya pinayuhan niya itong maging isang may kakayahang opisyal upang protektahan ang mga tao. Upang makuha ang tiwala ng mga tao at palakasin ang kanyang pag-akyat sa pagiging prinsipe, nagplano si Wu Yujing na ibaba lamang ng bahagya ang presyo ng asin at susunod ang mga tao sa kanya. Ngunit hindi niya alam na ang taong inirekomenda niyang maging opisyal na namamahala sa asin, si Huang Qi, ay isang tao ni Ping An na nagpapanggap upang kunin ang lahat ng resibo ng iligal na kalakalan ng asin ni Wu Yujing. Isang hindi nagpapakilalang liham ang ipinadala kay Li Jun na nag-aakusa kay Wu Yujing sa iligal na kalakalan ng asin at ang ebidensya ay itinago sa Kowloon Pavilion. Ang lugar kung saan pumunta si Wei Xuanmin, naghanda na si Xiao Cheng ng mga tao at naghihintay na dalhin ni Li Jun ang ebidensya upang hulihin siya sa akto. Ang lahat ay nasa plano ni Ping An, ngunit biglang may balita mula sa hangganan na natalo ang hukbo ni An Kang at ang Suodan ay umatake na sa hilagang hangganan. Naalala ni Ping An ang sinabi ni Xiao Cheng na ang inililipat na asin ay patungo na sa hangganan at kapag ibinunyag niya ang krimen ni Wu Yujing ngayon, mapuputol ang rutang iyon ng asin. Sa gayon, maaaring maulit ang labanan sa Kinyuan na walang asin, kaya nagpa siya si Ping An na kanselahin ang buong plano dahil ang mga general at sundalo sa larangan ng digmaan ang pinakamahalaga. Kaya, nang pumasok si Li Jun upang maghanap, nakaranas siya ng isa pang masakit na pagkatalo dahil ibinalik ang ebidensya sa orihinal na lugar nito. Ngunit nakatanggap ang banal na kamahalan ng isang akusasyon tungkol sa kaso ng asin sa korte, ngunit kalmado pa ring sumagot si Wu Yujing na walang ebidensya. Naiintindihan ni Xiao Cheng ang ibig sabihin ng ginawa ni Ping An, na ang digmaan ang pinakamahalaga ngayon, kaya pansamantala, hindi na muna sila magkikita. Dahil nakansela ang plano, nagkaroon si Wu Yujing ng pagkakataon na sirain ang lahat ng ebidensya. At ngayon, kailangan lang niyang matapos ang digmaan at ang kanyang pagiging prinsipe ay tiyak na mangyayari sa lalong madaling panahon. Biglang kusang bumalik si Wei Xuanmin sa palasyo at maingat na pinaalalahanan si Wu Yujing tungkol sa mga pangyayari noon. Kahit bumagsak ang plano, kalmado pa rin si Ping An. Naiintindihan niyang alam ng banal na kamahalan ang pagmamanipula ni Wu Yujing sa asin. Ngunit pinikit pa rin niya ang kanyang mga mata dahil kailangan ng banal na kamahalan ang pamilyang Gu upang balansihin ang kapangyarihan sa pamilyang Li at kailangan si Wu Ankang upang bantayan ang hangganan. Gayunpaman, nagpakita si Wu Yujing ng kasakiman sa pagnanais na kunin ang trono, kaya nilampasan niya ang limitasyon ng banal na kamahalan. Ginawa ni Ping An ang labanan na ito bilang dahilan din upang alisin si Wu Yujing, kaya sa ngayon, kailangan niyang manatiling kalmado. Ang sinumang mas mahusay magtimpi ang siyang mananalo. Sa oras na ito, nagpadala ng balita ang hangganan na nanalo si Ankang sa labanan at masayang nagbigay ng gantimpala ang banal na kamahalan sa mga general at sundalo. Pagkatapos, kinausap ng banal na kamahalan si Xian'er ng pribado at pinaalalahanan siya na masyadong mataas ang ambisyon ng kanyang ama. Alam niya ang kaso ng sensor at maging ang asin sa korte. Gayunpaman, plano pa rin ang banal na kamahalan na hintayin si Wu Ankang na makabalik sa kabisera at itatag si Wu Yujing bilang tagapagtanggol ng prinsipe upang mapanatili ang kanyang dangal sa natitirang bahagi ng kanyang buhay.
buhay. Alam ni Gu Yujing na ito ay isang magandang posisyon lamang na ibinigay ng banal na kamahalan sa kanya at ito ay nag-alis ng lahat ng tunay na kapangyarihan sa kanyang mga kamay. Kapag umakyat sa trono ang pamilya Li, ganap na babagsak ang buong pamilyang Gu kaya nagsimulang mag-isip si Gu Yujing ng pagtataksil. Gusto niyang samantalahin si Pian Guangping, ang tao ni Xian'er, upang bumuo ng isang hukbo kasama ang mga sandatang kulog at apoy na lihim niyang ginawa. Matapos manalo sa hangganan, sa wakas ay nakita ni Xiao Cheng si Ping An pagkatapos ng isang buwan, ngunit nauna si Gu Yujing at inanyayahan siyang maghapunan sa kanyang palasyo. Ngunit pagkapasok pa lang niya, pinalibutan na siya ng mga tauhan ni Gu Yujing. Sinabi niyang alam na niya na si Hima Oshan ang tiktik na nagpapasok ng butas. Ngunit ang tao sa likod niya na nag-udyok sa kanya ay walang iba kundi si Xiao Cheng, kaya binigyan niya ito ng laso na alak upang ihatid siya sa kanyang huling hantungan. Kasabay nito, inayos ni Ping An na ipadala ang ebidensya ng iligal na kalakalan ng asin ni Gu Yujing kay Li Jun upang akusahan siya nito. Sinabi ni Xiao Cheng na hindi niya siya ipinagkanulo at ibinunyag ang kinaroroonan ni Ping An upang patunayan ang kanyang katapatan. Pumunta siya sa gilid ng kagubatan upang makipagkita. Nag-iisang dumating si Ping An at pagkatapos ay may mga nakaitim na lalaki ang dumakip sa kanya at tinakpan ang kanyang ulo upang dalhin siya. Pagkaraan ng ilang sandali, may nagbigay ng mapa sa grupo ni Xia Sheng upang malaman nila kung saan dinala si Ping An at hanapin ito. Sinadya ni Xiao Cheng na sabihin ito kay Wei Xuanmin upang maipasa niya ang balita kay Xia Sheng. Pagkatapos ay hinanap ni Wei Xuanmin si Xian'er at pinayuhan siyang huwag nang makialam pa sa pagtataksil ni Gu Yujing at sa halip ay magmakaawa sa banal na kamahalan. Ngunit si Xian'er, na umabot na sa puntong ito, ay wala nang atrasan, pinayuhan niya ang kanyang ina na bumalik sa bundok at magtago upang maging mas ligtas. Hindi nagsisisi si Gu Yujing na umabot siya sa araw na ito, ngunit nakaramdam pa rin siya ng pagsisisi na pinayagan niya si Wei Xuanmin na pumunta sa kabisera noon upang humingi ng tawad para sa kanya. Ngayon, binigyan niya si Wei Xuanmin ng kalayaan na putulin ang kanilang relasyon bilang mag-asawa sa pamamagitan ng isang liham ng diborsyo. Mula ngayon, ang kanyang mga gawang pagtataksil ay hindi na may kaugnayan sa kanya. Pumunta si Xian'er sa lugar kung saan nakakulong si Ping An upang makipaglaro sa kanya ng chess. Sinabi niyang pinanatili niya si Ping An hanggang sa huli upang masaksihan niya kung paano siya umakyat sa mataas na posisyon tulad ng banal na kamahalan noon. Ngunit gusto ni Gu Yujing na suportahan niya si An Kang kung sakaling makapaghari siya. Nagpadala si Gu Yujing ng liham kay An Kang na nagpapahayag ng kanyang pagnanais na umakyat sa trono at nais niyang makipagtulungan si An Kang sa kanya upang itaas ang pamilya sa isang bagong dakilang gawain. Hiniling ni Gu Xian'er sa banal na kamahalan na payagan siyang mag-organisa ng isang pagdiriwang ng taglagas sa panahon ng bagong taon at inaprubahan ito. Sa katunayan, inihanda niya ang mga sandatang kulog at apoy at sadyang hinayaan si Gu Yujing na matuklasan ito upang managinip siyang umakyat sa trono. Pagkatapos, sasamantalahin ni Xian'er ang pagkakataong ito upang umakyat sa trono kahit si Pian Guangping ay tapat na sumusuporta sa kanya. Paparating na ang Lantern Festival, naghanda si Gu Xian'er ng isang malaking sorpresa sa pamamagitan ng paglalagay ng daan-daang sandatang kulog at apoy sa buong lugar at lahat ng sundalo ay kanyang mga tao rin. Patuloy na sinubaybayan ni Li Jun ang mga galaw ni Gu Yujing at nakita niya itong pumunta sa tindahan ng asin. Matapos halughugin, napansin ni Li Jun na ang tindahan ng asin ay may nakatagong basement, ngunit naghanda na si Gu Yujing ng patibong upang hulihin siya. Hindi inaasahan, ang taong katabi ni Li Jun ay tauhan ni Gu Yujing kaya siya ay sinaksak sa likod. Pagkaalis ni Gu Yujing, biglang nagising si Li Jun, pinatay ang 3 bandido at tumakas. Hindi sinasadyang natagpuan niya ang lugar kung saan nakakulong si Ping An at kasabay nito, dumating din ang grupo ni Xia Sheng upang iligtas si Ping An. Sinamantala ni Ping An ang pagkakataon upang iligtas si Li Jun at gamutin ang kanyang sugat, kaya ibinunyag ni Li Jun ang lihim na paggawa ni Gu Yujing ng mga sandatang kulog at apoy at ang pagnanais nitong magdulot ng kaguluhan. Sa kabilang banda, pinakawalan niya si Xiao Cheng upang sumama kay Xian'er sa pagdiriwang ng taglagas. Kung mapapatay niya ang pamilya Li, gagawin niya siyang chancellor. Kailangang hanapin ni Ping An si Gu Yu upang makipag-usap, ngunit hinabol siya ng mga tauhan ni Gu Yujing. Si Li Jun, na laging tinatawag na masamang opisyal, ay muling pinrotektahan si Ping An at ginamit ang kanyang sariling katawan upang harangan ang mga rebeldeng kalsada na nagpapakita ng katapatan sa banal na kamahalan. Agad na namula ang mga mata ni Ping An, ngunit kailangan niyang madali ang puntahan si Gu Yu upang iulat ang insidente. Bago magsimula ang pagdiriwang ng taglagas, nalaman ni Xian'er na nakatakas si Ping An. Dahil sa takot na baka iulat niya ito sa banal na kamahalan, inayos ni Xian'er na sabihin kay Gu Yujing ang balita na may mga sandatang kulog at apoy sa pavilyon ng walang hanggang taglagas. Maaaring hindi dumating ang banal na kamahalan ngayong gabi, kaya kung papaalisin ang ilang sundalo, magkakaroon ng pagkakataon si Gu Yujing na ibagsak ang banal na kamahalan. Kusang pumasok si Ping An sa pavilyon ng walang hanggang taglagas at sinabing gusto niyang makita si Gu Xian'er, ngunit sa oras na ito ay nakikipag-usap siya sa mga opisyal na nagtatanong kung nasaan si Gu Yujing. Sa labas, dumating ang mga Imperial Guards habang sinisira ni Gu Yujing ang gate ng lungsod
kasama ang kanyang hukbo. Gayunpaman, ang mga Imperial Guards ay nasa loob pa rin ng lungsod dahil ang hukbo sa pavilion ng walang hanggang taglagas ay mga manggaw na nagpapanggap ayon sa utos ng banal na kamahalan. Ngunit tiwala pa rin si Wu Yujing dahil ang kanyang anak na si Wu Ankang ay nakagawa ng malaking pabor at pauwi na sa lungsod. Sa sandaling umakyat siya sa trono, hindi ito magdudulot ng malaking pagkabigla. Sa oras na ito, dumating si Wei Xuanmin na dala ang isang liham mula kay Ankang para sa kanya. Hindi maaaring ipagkanulo ni Wu Ankang ang banal na kamahalan para sa dakilang gawain at ambisyon ni Wu Yujing kaya nagpasya siyang manatili sa hangganan at hindi na bumalik sa lungsod habang buhay. Sinabi ni Wei Xuanmin na ang mga kasong ginawa niya ay makakaapekto sa kanilang mga anak at mananatili sa kasaysayan magpakailanman. Nagpasya si Wu Yujing na mag-utos na ibaba ang mga armas, ngunit siya mismo ang nagpakamatay gamit ang kanyang espada para sa danga ng pamilyang Wu. Sa kabilang banda, hindi pa alam ni Wuxian ang balita at mayabang na sinabing kailangang ayusin ni Xiao Cheng ang pamilya Li dito. Kung susundin niya siya, papayag si Xian na alisin ang mababang katayuan ng mga manggaw. Sa oras na ito, nagpaputok ng mga paputok sa buong langit at ang mga opisyal sa pavilion ng walang hanggang taglagas ay nag-iisip pa rin na ito ay utos ng banal na kamahalan. Habang masaya si Wuxian dahil sa palagay niya ay nagtagumpay na ang malaking plano, nag-utos siyang dalhin si Ping An dito. Ambisyoso siyang tumingin sa trono sa pinakamataas na posisyon at nangangarap na siya ang magiging susunod na babaeng emperador. Samantala, nagtanong si Ping An mula sa ibaba kung bakit siya nagtaksil. Mawawasak ang lahat. Tanging sa pag-upo niya sa trono bilang emperador, maililigtas niya ang buong pamilya at mas mahusay pa ang magagawa kaysa sa banal na kamahalan noon. Kalmadong sinabi ni Ping An na magbabayad siya sa kanyang mga ginawa kapag ang pagnanasa sa kapangyarihan ay sumisira sa sarili at nakakasakit sa iba. Nagalit si Xian sa mga salitang ito at nang magising siya, nalaman niyang nasa panaginip lang siya na kinokontrol ni Ping An. Sa simula, inayos ni Ping An na gamitin ni Chang ang tunog ng pipa upang itago ang tunog ng kampana upang hindi maghinala si Xian at ang mga Imperial Guards ay makakapasok upang palibutan at mailabas ang mga opisyal ng ligtas. Ipinagbigay alam ni Ping An sa kanya na natalo si Wu Yujing sa labanan, ngunit hindi pa rin matanggap ni Xian at ayaw magising. Sa huli, inamin din ni Xian na noong una siyang dumating sa klinika ni Ping An, ginamit niya ang gamot na sinabi ni Ping An. Ngunit ngayon, wala nang gamot na makakapagpagaling sa kanyang puso, kaya nagpasya si Xian na gumamit ng apoy upang sunugin ang sarili. Mabilis na dinala ni Xiao Cheng si Ping An at tumalon sa ilog upang maiwasan ang pagsabog, ngunit sa korte, iniulat niyang si Ping An ay nalibing sa dagat ng apoy at nawala. Ang banal na kamahalan ay maaari lamang magpataw ng parusa sa kanya ng kalahating taong sweldo at gusto siyang irekomenda sa posisyon ng Right Chancellor. Gayunpaman, tumanggi si Xiao Cheng at inirekomenda ang hukbo ng pananalapi na si Gigong bilang mas angkop para sa posisyon na ito kaysa sa kanya. Humiling lamang si Xiao Cheng na alisin ang mababang katayuan ng mga taong may kakayahan sa manggaw upang maglingkod sa bansa. Tungkol naman sa lupa, nais niyang magbayad ng buwis sa lupa ang parehong royal family at ang mga opisyal at ipamahagi ang lupa ng mga maisala sa mga magsasaka. Sunod ay tungkol sa asin. Hiniling ni Xiao Cheng sa banal na kamahalan na reformahin ang regulasyon sa asin na nagpapahintulot sa mga tao na malayang makipagkalakalan. Nagpasya ang banal na kamahalan na ipahayag na aalisin ang mababang katayuan ng mga manggaw, bigyan sila ng lupa at buwagin ang sistema ng pagbebenta ng asin ng korte. Dahil sa mga bagay na ginawa ni Xiao Cheng para sa mga tao at karaniwang mamamayan, inilipat siya ng banal na kamahalan sa hukbo ng pananalapi upang maglingkod bilang ministro ng pananalapi. Bago nito, nag-alok si Xiao Cheng na sumama sa kanya si Ping An upang tanggapin ang karangalan, ngunit humiling si Ping An ng dalawang bagay mula sa kanya. Una, gusto niyang hilingin niya sa banal na kamahalan na reformahin ang regulasyon sa asin at magtakda ng makatwirang presyo para sa asin. Pangalawa, gusto niyang ipaalam niya na patay na siya dahil alam niyang kung mananatili siya rito, mananatili siyang lunas para sa banal na kamahalan kaya gusto niyang mabuhay ng mas malaya. Nagpasya si Ni Chang na bumalik sa Yangzhou habang si Guyuyan ay nagpasyang magtago sa kabundukan kasama si Old Ghost. Nais ni Ping An na magbukas ng isang klinika o maglakbay sa iba't ibang lugar upang magpraktis ng medisina.